Sige na, sige na. Sige na. Nagbalik ng tagumpay ang prinsipe, isang napakagandang tagumpay. Nagbalik ng tagumpay ang prinsipe, isang napakagandang tagumpay. Ang angkan Ye ay walang katapat. Linger, hahaha. Kuya, ang tagal mong nagtiis. Huwag kang mag-alala, Linger. Okay ako. Tara na. Sige. Mga nakatatanda, mapanganib at mahirap ang paglalakbay na ito. Pero swerte, 3,000 kaaway ang nasawi natin. 10 taong ginhawa ang angkan Ye. Hulihin siya. Ano? Kuya. Utos ito ng konseho ng angkan. Walang kakayahan si Yeshuan. Tanggalin agad bilang prinsipe. Nababaliw ka ba? 10 taong pakikipaglaban ni Kuya para sa angkan? Bakit niyo siya aalisin? Dahil lang bumalik ang mga kakayahan ko sa nakaraang buhay at pinahalagahan ni Elderly ng Kangmu College. Sapat na ba yun? Yelang, ikaw pala ang nanggugulo. Yalang, may pagkatao ka pa ba? Kung hindi sinagip ni Kuya noon ang buhay mo, nakuha ka na sana ng halimaw. Gusto mo siyang saktan? Sasaktan mo siya? Pag-alay niya ng buhay sa katulad ko, masaya siya doon? Buisit ka? Mga kawal na susunod kay Kuya sa hirap at ginhawa? Hindi ka nila pababayaan? Talaga? Walang galang. Utang ina mo. Pangahas mong ininsulto si Panginoong Yelang. Babasagin ko ngayon ang pangamo. Sino ang magahas humawak sa kapatid ko? Aray. Kung gusto mong gumanti sa akin ka, pag hinawakan mo kapatid ko, lalaban ako. Yeshuan, malaman mo sana, dati kang makapangyarihan, ikaw ang bida noon. Pero ngayon ang buong angkan Ye, maging ang buong bansa. Ako na ang pinakamakinang, pero may tsansa ka pa. Basta maging aso ka sa ilalim ko, magpagod ka at magmakaawa sa akin. Bibigyan kita ng buto paminsan. Ayaw mong masaksak ang minamahal mong kapatid at mga kawal na kasama mong nagpakasakit. Mamatay ng walang libingan. Gusto mo pa bang pumili? Ilisan mo at lumuhod. Putang ina niyong mga hayop. Bakit ako susuko sa inyo? Mamamatay akong nakatayo. Ako si Yeshuan. Hindi kailanman mabubuhay ng nakaluhod. Ako si Yeshuan. Pipiliin kong mamatay ng nakatayo kaysa mabuhay ng nakaluhod. Paano ka naging ganoon katanga? Kung gayon ay bibigyan kita ng pagkakataong ito. Sa loob ng 10 araw, gaganapin ang paghalili ng prinsipe. Ikaw at ako ay maglalaban sa labanang hanggang kamatayan. At hindi lang iyon, ipinahahayag ko ang aking katayuan bilang ancestral elder. Nagkasala si Yeshuan sa ancestral hall kanina. Hindi mapapatawad ang kanyang kasalanan. Itapon siya sa impyerno at parusahan ng 10 araw. May tao ba diyan? Huliin siya. Kuya. Linger, huwag kang mag-alala, impyerno lang ng pahihirapan. Ano bang magagawa nila sa akin sa labanang hanggang kamatayan pagkalipas ng 10 araw? Kukunin ko ang ulo ni Yelang. Kuya. Ha. Ha. 10 taong digmaan ay hindi pinansin. Ngunit isang sandaling pagkabagsak ay nagpababa sa akin. Yelang, hintayin mo ako. Kahit mawasak ang kaluluwa at espiritu ko ngayon at malagpak sa walang hanggang impyerno, hindi kita pakakawalan. Ang mutyang iniwan ng aking ina ay isang mahalagang kayamanan. Aray. Nakakatuwa. Ang Boundary Person Tower ay pumili ng langgam. Manong, parang nakita na kita dati. Marami akong anyong kayang gawin. Iyon ang isa sa mga yon. Sige, walang kalokohan. Makikipagkasundo ako sa iyo. May hawak akong ipinagbabawal na libro ng espada. Ito ang tinatawag na sining ng espadang buhay at kamatayan. Walang katulad ang kapangyarihan nito sa mundo. Kayang patayin ang mga kaaway ng madali. Kung mapag-aaralan mo ito, tutulungan kitang pumatay ng tao. Manong, napakalakas mo ba? Walang duda diyan. May 15 realm ng pagsasanay. Sinasabing, Ang pinakamagaling sa grade siya ay dekano ng Kangmu College. Nakarating na siya sa ika-10 realm. Tinawag siyang walang talong banal na hari. Manong, kalaban mo ba siya? ang banal na hari ng ika-10 realm. Hindi pa ako nakapatay ng ganoong kahina. Manong, ikaw ba ang maalamat na ika-15 general? Immortal ka ba? Ang dami mong tanong. Mag-aaral ka ba o hindi? Gagawin ko ang makakaya ko. Simulan na natin.
Ilang galaw ng espada ang nagawa. Manong, nakagawa ako ng turn galaw. Pero, Masama pa rin ang talino mo. Isa ka lang walang katulad na talento. Kung ako ang mag-aaral, kayang-kaya ko ng daang-daan galaw ng espada. Manong, ang ibig kong sabihin, pagkatapos ng 10 galaw ng espada, nagawa ko ng 3,000 galaw ng espada. Ano daw? Naiintindihan ko. Senior, may problema ba dito? Siyempre, ayos lang. Ito na ang iyong malaking pagkakataon at nagbago na ang isip ko. Protektahan kita mula ngayon. Sinumang mang-api sa'yo, papatayin ko ng sunod-sunod. Salamat, Senior. Ang lakas ng loob ng langit na manmanan ang mga tao ko. Ito ang hula ng Dragon at Phoenix na magkasabay na umaawit. Ito ang hudyat ng pagsilang ng isang walang katulad na henyo, Yelang. Tiyak sa breakthrough ni Yelang galing ito. Sumusuporta kami kay Yelang. Tama talaga ang desisyon natin. Suportahan si Yelang. Tiyak na aangat ang angkan nating Ye. Mukhang nawala na ang hulang ito. Binabati ang prinsipe sa pagiging walang katulad na henyo. Ha 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 ha. Dobling saya ngayon, Crown Prince. Nakarating na sa Xingzhou ang kakaibang si An Langshu. Bukas sasali siya sa seremonya ng pagpapalit. Yung babaeng misteryoso ang pinanggalingan na may pambihirang talino. Si An Langshu, ang babaeng ginawang pambansang eskolar ng hari. O, siya ngayon, tiyak na nahumaling siya sa kakayahan ng prinsipe. Ha 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 ha. Tulungan din sana ako ng Diyos. Kapag napangasawa ko si An Langshu, makakonekta na tayo sa pamilya An. Kahit si Elder Lee ng Kangmu College. Susunod sa mga utos ko, kumusta na ang usapin kay Ye Xuan? Handa na ang testimonya ng magkapatid. Ihanda ang pagpapalaya kay Yeling. Gagamitin ko ang dugo nila para sambahin ni An Langshu ang galing ko. Simulan ang pagiging banal na hari. Ha ha ha. Huwag kang mag-alala, Crown Prince. Wala nang takas ang magkapatid na ito. Ha 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 ha. Sino yan? Ang sabi-sabi, siya lang ang kirin ng angkan. Pero walang nakakaalam na ang tunay na mana ang siyang dakilang henyo. Bulag ang angkan, Taoist Ye Xuan, ako si An Langshu. Ikaw si An Langshu, pambansang eskolar na walang kapantay. Oo, nag-i-inspeksyon ako sa Daxia Kingdom para humanap ng talento. Naramdaman ko ang pambihirang enerhiya dito, kaya nagpakilala ako ng walang imbitasyon. Nais kong makipaglaban kay Master Ye. Sa ibang araw na lang. Wala ako sa mood ngayon. Nagkamali ba ako? Isang duwag pala si Master Ye. Ang galing ng motivasyon mo. Simulan mo na. Hoy. Hoy. May ginawa ka. Aray. Paumanhin, hindi ko sinasadya. Aksidente lang yon. Okay lang. Bilang cultivator, hindi mahalaga ang kasarian. Ang galing mo sa espada. Magaling ka rin. Aray. Anong ginagawa mo? Hindi. Makinig ka. Pinaglalaban kita. Hindi, huwag. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Hindi lang ako kasing galing ng iba. Malapit na ang seremonya ng Angkanye. Libre mo na lang ako. Babalik din ako sa Angkanye para magbayaran. Maligayang pagdating, sumali sa seremonya ng paghalili sa prinsipe ng pamilya. Ye, prinsipe, prinsipe, prinsipe. Sunod, Sandali lang. mga nakatatanda, ito po ipag-uulat sa dating utusan kung si Ye Xuan. Anong nagawa ni Ye Xuan? Maraming beses na nagunyag ng lihim si Ye Xuan at kapatid niyang si Yeling. Pinatay ang daan-daang alagad ng aming pamilya. Ye, nararapat siyang mamatay sa laki ng kanyang kasalanan. Narito ngayon ang dugong panulat ng 10,000 miyembro ng pamilya Ye. Nakikiusap ako sa mga nakatatanda na parusahan ang mga salarin upang mabigyan ng katarungan ang mga nasawi. Ito ay kalokohan. Kunin ninyo si Yeling. Yeling, aminado ka ba sa sala? Wala kayong ebidensya laban sa kapatid ko. Siya ang tunay na bayani ng pamilya, Ye. Inalay niya ang buhay para sa pamilya, Ye. Yeling, Kayong lahat. Hanggang dito na lang ba?
Ayaw nyo pang aminin ang katotohanan? Dalhin ninyo ang latigong 5 lason. Yeling, paparamiin ng latigong ito ang sakit ng 100 beses. Kayang wasakin ang iyong kaluluwa. Sabihin mo lang ang katotohanan sa mga kasalanan ni Yeshuan, pakakawalan kita. Huwag kang magdaya. Bayani ang kapatid ko. Ahaha. Gusto ko yan. Gusto ko ng matitigas ang ulo tulad mo. Hatawin ng malakas. Labanan hanggang kamatayan. Tingnan natin hanggang kailan siya lalaban. Sampalin mo. Walang awat. Ako, ang lupit ni Yelang, kung ganito ang labanan, may iwan si Yeling sa ganitong parusa. Yeling, aminin mo na ba? Sige, hagisan pa. Tama na. Kuya, Ading, Huwag mo siyang pansinin. Sige ang suntok sa kanya. gusto mo bang mamatay? Linger, kasalanan kong lahat. Pinahirapan kita, kuya. kuya, tinudusta nila tayo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko pa ihintulutan ng mga hayop na ito. Tiyak kong papagbayaran sila. Yelang, ang ninyong Ye ay talagang walang takot sa peking paratang, isang batang babae, ang ipapapatay ng hayagan. May natitira pa bang batas ng Daxia sa mga mata ninyo? Yeshuan, saan mo nakita ang kirida na ito? Ang tanga mo? Ingatan mo ang iyong bibig. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Akala mo ba ikaw ang pantas na si Anlangshu? Hindi mo karapat-dapat na magtanong sa akin. Ito ang sasabihin ko. Saan kang Ye na ito? Sa lungsod na ito, ako ang prinsipe. Ako ang batas ng bansa. Hindi ba tama? Yelang, talaga namang hambog at mapang-api. Ha 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 ha. Oo, ako'y hambog. Ako'y mapangapi. Ako ang di matatawarang henyo ng nakaraan. Ito ang aking kapangyarihan. Anong magagawa mo sa akin? Parang sawang-sawa ka na sa buhay. Ngayon ay tapusin ko ang samaang loob sa angkanye. Tulungan niyo ang kapatid kong babae. Yelang, hayop ka. Di mo ba ako hiningan ng labanang kamatayan? Yeshuan, nagpapakamatigas ka. Walang kwentang tulad mo. Hindi ka rapat-dapat humamon sa prinsipe. Ako, si Yehu, ang lalaban sa'yo. Hindi ka tatagal ng 3 galaw. Pupuksain kita. Ang lakas ng loob mong makipaglaban sa akin. Putangina mo. Aray. Di magaling si Yeshuan sa martial arts, pero ang yabang, 15 saksak sa kutsilyo ang aking napagtagumpayan. Ahahaha. Kuya, Huwag kang mabahala, malakas ang kapatid mo. Siya lang, tingnan mo yung kayabangan mo. Akala ko di ka masusupil. Di ko inasahang ganyang kahina ka. Yeshuan, natatakot ka na ba? Sabi mo ito lang ang kaya ko? Sinasabi ko lang ang totoo. Sa antas mo, huwag ka nang magpahiya. Kasuklam-suklam. Nag-aagaw buhay ka na, matigas pa rin ang ulo. Ngayon, ramdamin mo ang sindak at lakas ng 15 saksak. Aru! Hahaha, nakita mo ba? Gaano ako kalakas? 10 hataw lang, gagapasin ko ito sa isang iglap. Makikipagkumpetensya ka sa walang katulad kong galing. Kailangan mo nang di bababa sa 20 saksak. Walang kwentang tulad ni Yeshuan. Bigyan mo siya ng 100 taon. Di niya kayang matutunan ang 20 saksak. Hahaha. Mayabang si Yelang. May tunay siyang lakas. Gaano man pilitin ni Yeshuan. Hindi karapat-dapat kay Yelang. Ganyan ang agwat ng talino. Ilang papatayin ka ng 20 saksak? Eh di nakahandang 30 saksak na ako. Ano daw? Pambihira. Talagang trained na galaw ng espada. Imposible yan. Talagang imposible. Paano naging mas malakas sa akin tong basurang to? Imposible yan. Yeshuan, anong pamamaraan ang ginamit mo? Naiintindihan ko na.
Yeshuan, tiyak ibinulsa mo ang buhay mo. Gumamit ng masamang teknolohiya, kapalit ng pansamantalang lakas. Hindi ba? Ano, naglakas loob siyang gumamit ng masamang istilong espada? Tiyak na totoo yan. Yeshuan, tanga ka talaga. Naging demonyo ka dahil sa iyong kasakiman. Basurang tulad mo, dapat ka nang patayin ng lahat. 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 Katawa-tawa, itinuring niyo si Yeshuan na demonyo ng walang ebidensya. Ang kapatid ko ang tunay na henyo ng angkan. Tigilan niyo ang paninirang puri. Ano kayong dalawang musmos? Nangahas kayong magsalita ng kalokohan. Nangahas kayong tumuligsa sa angkan Ye, isang basurang tulad ni Yeshuan. Kung hindi siya gumamit ng ipinagbabawal na mahika, paano siya naging mas malakas kay Yelang? Lahat. Nakita ito ng lahat. Nabaliw na si Yeshuan. Itinakwil niya ang tamang landas. Siyang kahihiyan ng lungsod. Nararapat parusahan natin. Tama ba? Tama. Ganyan dapat. Kung nga di natin siya papatayin ngayon, tiyak na magpapahamak siya saan man. Patayin. Patayin siya. Patayin, patayin. Patayin siya. Hahaha, ang galing. Alam kong magmumukha kang ganyan. Ginagawa mo akong kriminal. Nakikipagbiruan ka pa. Gusto mo lang akong patayin, di ba? Halika, sabay tayong lumaban. Ngayon ko kayo papatayin, mga salbahe. Yeshuan, ang tapang mo. Nangahas kang hamunin kami ng lantaran. Lahat ng miyembro ng angkan Ye ay sumusunod. Sabay-sabay nating patayin. Patayin ang demonyong to. Oh. Masyadong padalos-dalos si Yeshuan. Mababa pa ang antas ng kanyang lakas. Paano niya nagawang manghamon at magdeklara ng digmaan? Tanging ako na lang siguro ang mag-aalis ng pagbabawal para iligtas ang buhay niya. Nakita mo ba? Yeshuan, umabot na sa ika-5 antas ang 3 matanda. Yung iba nakarating pa sa ika-4 na antas. Walang silbi ang 30 na tabak sa harapan nila. Mamamatay kayong lahat. Ikaw, kapatid mo, at ang Kirida. Archie na saksak ay panimula pa lang ng lakas ko. Yelang, sinaktan mo ang kapatid kong babae. Pinagbayad mo ng sama ang kabutihan. Parang hayop ka. At kayong mga matanda, lahat kayo, dinidistorto nyo ang tama at mali. Wala na kayong hangganan. Mga hamak na taong may mukha ng tao pero puso ng hayop. Kung panalo laban sa inyo lang ang habol ko, masyado pa kayong pinagbigyan. Ngayon, papaniwalain ko kayong lahat sa desperasyon. Mamamatay kayong lahat. Lahat kayo ililibing ng aking espadahan. 10,000 saksak ang bubuhos. Ay, tunay nga 1,000 galaw ng espada. Sa 800 taon, ito ang una kong pagkakataong makakita. Yeshuan, napakagaling mo. Mababa ang tingin ko sa'yo. Ang iyong kakayahan ay talagang higit sa akin. Ano yon? Kuya, ang pogi-pogi mo talaga. Alam kong magiging ang pinakamagaling na henyo ng Daksha. Peke lang yan. Yeshuan, anong salamangka ang ginamit mo? Baka ang pangitayong dragon at tigre na sabay ay gawa ni Yeshuan. Talagang imposible. Paanong mas hihigit sa akin ang basurang si Yeshuan? Hanggang ngayon, pangahas kang magduda. Mukhang bulag ka talaga. Sabi ko na nga ba, ang kapatid ko ang tunay na henyo. Yeshuan, anong problema mo? Hindi ka pa rin nagsasabi ng totoo. Puma, bakit tanungin mo ang hari ng impyerno? Masyadong malakas. 1 galaw lang niya. Patay na ang lolo. Nako, ang galing talaga. Sunod naman, ikaw na... Yeshuan, nagkamali ako. Wala ako kinalaman dito. Ikaw. Siya lang ang nagpuwersa sa akin. Walang kinalaman sa akin ito. Huli na ang lahat. Patayin mo na yan. Oo, tanga. Patayin mo yan para sa akin. Yeshuan, kumalma ka. Lahat ng nangyari, kasalanan ko. Basta huwag mo lang akong patayin. Maaari akong maging aso mo. Wala kang karapatan maging aso ko. Nararapat ka lamang mamatay. Tio. Ikaw ang ninuno ng Angkanye. Ye Kang. Yamang siya ang ninuno ng Angkanye. Napakalakas na aura niya. Mukhang umabot na siya sa ika-7 sesyon. Tama, nakakatakot yon. Ninuno.
Ninuno, iligtas mo ako. Nababaliw na si Yeshuan. Yeshuan, alam ko na ang nangyari. Tungkol sa Great Elder, binayaran na nila ang nararapat. Paano kung ganito? Ngayon, makinig ka sa akin. Pwede bang itigil na natin to? Magbibigay ako ng salita sa'yo. Umalis ka na. Yesan! Wag na. Basta't papayag kang pakawalan si Yelang ngayon, hindi ko napapansinin ang pagiging bastos mo kanina at irerekomenda pa kitang maging patriarka ng Angkan Ye. Ano sa palagay mo? Lingir, anong ginagawa mo diyan? Dali, kumbinsihin mo na kapatid mo. Alam mong utos ng ninuno ang sinabi kanina. Ninuno Ye, paano mo ako pinapakiusap nang siraan at itakwil ang kapatid ko? Bakit hindi kayo tumulong? Bakit di ninyo pinigilan ang pagpatay sa kanya? Ngayong siya ang nakakahigit, kayong tumatayo para sa kanila. Anong mukha ang ipapakita ninyo? Ako pa ang papayag? Tama si Linger. Yeshuan, kayong magkapatid ay masyadong mayabang. Wala kayong galang sa ninuno. Yeshuan, alam mo ba, si Langer ngayon ay pinahahalagahan ni Elder Lee. Nasa ika-os na realm na siya at tagapagtanggol siya ng dekano ng Kangmu College. Sa buong imperyo ng siya, mga kilalang tao silang lahat. Kahit ikay henyong walang kapantay, kaya kanyang patayin sa isang salita. Wala kang kinalaman dito. Si Elder Lee na yan ay hindi pa lumalabas. Nagmamadali ka ng maging aso niya. Tumigil ka. Sabi ko sa'yo, ngayon, garantisado ang buhay ni Langer kung magpupumilit ka. Huwag mo akong sisihin kung sasaktan kita. Siyempre alam ko, mahalaga ang talentong ito para sa angkan, kaya isang braso lang ang babaliin ko. Pero hindi mo ba iniisip ang kapatid mo? Hindi ka ba takot na ipadala ko siya bilang alila? Magiging alipin habang buhay. Ye Xiang, ginagamit mo pa ang kapatid ko. Kuya, huwag kang padalos-dalos. Hindi natin kaya si Elderly. Masyadong malakas si Yekang, kaya bakit hindi na lang tayo magtiis? Magtiis. Kuya, hintayin nating lumakas tayo bago lumaban. Ang magiting na paghihiganti. 10 taon ay hindi huli. Linger, napakaraming tiisin ko nitong mga taon, kaya hindi ko na kaya. Hindi na kailangang magtiis. Maniwala ka sa akin. Ye Kang, dahil wala kang hiya, ipapatay ko ang ninuno ngayon. Kung gayon, hayaan mong mamatay ang ninuno ngayon. Yeshuan, naghahangad ka talagang patayin ng ninuno? Nais mo bang pagtawanan ng lahat? 3 antas mas mataas sa iyo ang ninuno. Kahit ikaw ay walang katulad na henyo, wala ka ring magagawa sa aming ninuno. Yeshuan, huwag mong isipin na sa iyong kasalukuyang kapangyarihan ay magiging walang katulad ka na. Sa harap ng aming mga ninuno, ikaw ay isang hamak lamang, isang kilos ko lamang, kayang wasakin ang iyong gulugod at panatilihin kang nakadapa magpakailanman. Hoy ninuno, huwag mong sabihin iyan. Siya ang tinaguriang walang katulad na henyo. Baka may kamanghamanghang kakayahan siyang ilabas? Ano kaya kung ganito, bigyan natin siya ng pagkakataon. Hayaan siyang gumamit ng Do 300 na patalim upang makasabay siya sa iyo. Aha. Tama si Langer. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Huwag mong sabihing inaapi kita. Hindi ko kailangan ng tsansang ito. Ayaw kong makasabay sa iyo. Buhay mo ang nakasalalay. Haha, Yeshuan, nababaliw ka na yata ngayon. Bilang pinakamatanda sa angkan, tungkulin kong pukawin ang iyong pag-iisip. Kuya. Kuya. Aray, Linger. Nalason ng kapatid mo ng malamig na lason sa buto. Lason na umaabot sa utak ng buto. Delikado na siya ngayon. Ano? Manong, matutulungan mo ba akong iligtas ang kapatid ko? Ginulo ito ng kakaibang ugnayang sanhi at bunga. Kung aalisin ko ang lason, baka mamatay pa ang kapatid mo. Eh di ang kapatid ko. Yeshuan, may naisip akong paraan para alisin ang lason. Totoo ba? Oo naman. Muna't habang panahon, ako ang bantay sa kapatid mo. Asikasuhin mo muna ang pamilyang Ye. Linger, lang. Paano mo napaagas ang kapatid ko? Kahit dumating ang mga Diyos ngayon, wala nang magagawa. Aray. Ano yung nangyayari? Ang bilis, hindi ako makasabay. Uy, Wex1, wag kang magpakabaliw. Sinabi ko, dapat siyang mamatay. Hindi. Hoy. Matandang Lee, si Yesang ng pamilyang Ye ay humaharap sa inyo. Matandang Lee, sa wakas ay dumating ka rin. Tulungan mo ako. Hindi ko inasahang darating ka ng personal. Ang dakilang tao ay nagpakita ng personal. Si Yeshuan, na may 10 tapang, ay di na makapatay kay Yelang. Yelang, alam ko na ang nangyari. Ialay mo lang ang talino mo sa panganay na anak. Ako ang magiging kalasag mo. Matandang Lee, ako'y tapat na aso ng panganay na anak. Kahit sa bundok ng patalim o dagat ng apoy,
Di mo ba narinig ang sinabi ko? Yeshwan, ibagsak mo agad ang espada. Sino ka? Magkalapit ba tayo? Bilang maliit na anak ng pamilyang Ye, bihira ang may ganyang katangi-tanging kakayahan. Kung magpapakumbaba ka at masunurin, gagawin kitang tunay na alagad ng akademyang Kang mo. Kung di ka marunong tumanaw ng utang na loob, paparusahan ko lahat ng may kinalaman sa'yo. Anong ginagawa mo? Yeshwan, bakit di ka lumuhod at humingi ng awa? Ha 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 ha. Nakita mo? Yeshwan, kahit henyo ka, wala ring silbi. Mas malakas ang aking padrino. Hindi mo ako Ha 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 ha. Yeshwan, alam kong labis ang iyong kalungkutan at pagkadismaya sa ngayon. Pero ano ngayon? Ang likas na talino niya ay gusto ng panganay na anak. Kung patayin mo siya, lalabanan mo ang buong Kangmu Academy. Ang akademya na may milyon-milyong cultivator, pinakamalaking puwersa sa dakilang siya. Kahit ang mga maharlika, hindi basta mangahas laban sa amin. At ikakasal ang panganay kay An Langshu. Ang Kan ng An, ang pinakamisteryoso sa dakilang siya. Wala akong pakialam, hindi ko sinangayunan. Malakas ang kanilang impluensya. Pangahas kang hamunin ang angkan ng An, kabataan, sa larangan ng pakikipagsapalaran. Pinakamahalaga ay ang iyong koneksyon at angkan. Kahit gaano kakasama ang loob ngayon, kailangan mong sumuko ng walang reklamo. Kung hindi, sabay mong kalabanin ang dalawang puwersa. Kahit gaano kakagaling, wala kang mapupuntahan sa buong dakilang siya. Lumuhod at magpasako. Lumuhod at magpasako. Lumuhod at magpasako. Yeshwan, sa harap ng banta, ano ang iyong pipiliin? Kung may lakas ka ng loob na sumugod, labanan mo sila hanggang wakas. Ako at ang angkan ng An ay tutulong sa iyo. Sasamahan kita. Dalawang puwersa. Nakakatakot, di ba? Bakit hindi mo ibaba ang espada? Pangahas mong sinaktan ako, ang dalawang puwersa. Siguradong papatayin ka nila, haha. Patawarin ka. Mabigat ang kasalanan mong hindi mapapatawad. Magaling. Nababaliw ka na Yeshwan, nababaliw si Yeshwan. Harapin ang makapangyarihang elderly, pangahas niyang ginawa iyo. Oo nga. Teka, Lolo Lee, bakit ninuno ng pamilyang Ye nais ninyong protektahan siya? Nagkamali si Lolo Lee sa akin. Iniisip ko, paano kaya si Yeshwan? Siya ay di pangkaraniwang henyo. Kung papatayin ninyo siya, sayang na sayang. Paano kung akupin natin siya, gawin nating alipin para sa inyo? Mas masahol pa sa kamatayan ang parusang ito. Siyempre naman, ang buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Yeshwan, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Pirmahan mo agad ang kontrata. Maging aliping mandirigma ni Kang mo habang buhay. Kung hindi, papatayin ko lahat ng mahalaga sa iyo. Tama ka nga pala, tama ka. Sa mundong ito ang pinakamahalaga ay koneksyon at angkan. Ako si Yeshwan, may kumakalinga rin sa akin. At ang mga tagapagtanggol ko, siya ay isang nilalang na hindi ninyo kayang isipin. Kaya payuhan ko kayo, kung lalabanan ninyo ako ngayon, sisiguraduhin kong hindi ninyo kakayanin ang kapalit. Yeshwan, pasagulo ba ang utak mo? Tingnan mo ang buong dakilang imperyo ng siya. Sino ang maglalakas loob lumaban sa Musyang Academy at sa Angkan-an? Nakalimutan mo na ba? Isa ka lang dating anak ng pamilyang Ye. Hindi. Ngayon ay basura ka na. Nagbabakasakali ka pa ba sa angkan mo? Ano kaya ito? Sabi mo may malakas kang koneksyon. Masaya akong durugin ang mga makapangyarihan. Bibigyan kita ng pagkakataong ito. Tumawag ka ng sino man. Nais kong makita kung sino ang may lakas ng loob, maglakas loob tumulong sa iyo. Kakatayan ko siya ng tulong. Kukunin ko siyang tulungan. Saan ang galing tong siraulo na to? Anong lakas ng loob mong tumayo? Ngayon ko lang talaga nakita ang ganito. Una, sumuway si Yeshwan. Ngayon kahit maliit na cultivator, nangangahas, lumaban sa akin. Saan nakakita si Yeshwan ng ganitong kirida? Ang kapal ng mukha. Sino sa tingin niya siya? Akala ba niya siya ang dakilang eskolar ng bansa? Tama ang hula mo. Ako si An Langshu, walang katulad na eskolar. Kung nandito talaga si An Langshu, ako si Limo.
luluhod agad dito at hahampasin ang ulo ko. Pero ikaw lang, hindi mo karapat-dapat kay An Langshu. Nangangarap ka lang ng gising. Alam mo ba, si An Langshu ay hiwaga ng Dasya. Pwede kang magpanggap sa lahat, wag lang sa kanya. Tapos na ang lahat, ang buong Dasya. Wala nang makakapigil sa'yo. Ate, hindi tayo pwedeng magpanggap kay An Langshu. Siya'y dangal ng Dasya. Ako si An Langshu. Kung hindi ka maniwala, tanungin mo kapatid mo. Totoo. Hindi siya nagsisinungaling. Ate An, kailangan mo siyang protektahan. Huwag kang mag-alala, ligtas siya ngayon. An Langshu, personal kong usapin ito. Kaya ko itong harapin mag-isa. Bilang iskolar ng Dasya, responsibilidad kong itaguyod ang katarungan. Sila ang unang ng ape. Paano ako makakatigil? At saka, hindi kita tutulungan. Sino pa ang tutulong sa'yo? Tama na ang kalokohan mo. Para kang isang payaso. Mukhang hindi pa alam ng tatlong to. Kapag lumitaw si An Langshu, dapat may 9 na araw na karosa mula sa reyna. Patunay ng kanyang mataas na rango. Tignan natin kung ikaw, magpapanggap ka pa ba? Ha 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 ha. Huwag mo nang banggitin ang karosa. Ang medikalidad na sasakyan wala kayo. Ha 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 ha. Masyadong mabulaklak ang karosa. Ayaw ko na yan. Matagal na akong hindi sumasakay niyan. Ang kakapal ng dahilan mo. Ang kapal mong sabihin yan. Sa tingin ko, ito to'y hindi mo maloko, no? Ganun ba? Kahit wala ang karosa, may tagubilin ako mula sa reyna. Pambubukas to ng mga makakatulong ito para magising ka. Ano ba? Yan, hindi ko to narinig. Anong Queen's Order? Di mo alam dahil mahina ka. Nilabag mo na ang utos ng reyna. Sinira mo batas ng Great Sha. Kung susunod ka sa imperial na lungsod, pwede kitang patawarin. Kung hindi, mamamatay ka. Magpapanggap ka pa. Impostor, manghahamon ka pa. Kala mo takot ako? Anong magagawa mo kung durugin kita? Durugin siya? Ha 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 ha, Elder Lee, ang galing ng mata mo. Ang ganda nitong sinungaling na kunin na natin siya ngayon. Gawin nating katulong mo. Ingat, wag mong gasgasan mukha niya. Sayang, sayang. Oh. Aray. Aray. Buhayin ng kultibasyon. Awit ng Azure Dragon. Umabot na pala siya sa ika-7 na realm. Ah! Limu, huling pagkakataon ko na to. Nakagawa ka ng malubhang pagkakasala. Kung mangangahas kang umatake muli sa akin, kahit pa dumating ang dekano mo, hindi kanya mapoprotektahan. Ang yabang mo, ang dekano namin ang pinakamakapangyarihan sa Great Sha. Maliban na lang kung mismong 5 matatanda ng angkan. Anang kumilos, wala nang ibang makakapatay sa akin. Hindi mo naman matatawag ang 5 matatanda ng angkan. Basta ako ang magutos. Lilitaw ang 5 matatanda sa loob ng 3 segundo. Pinapatawa mo lang ako? Ang kapal mo magmagaling dito. Kung ganon, subukan nga natin ngayon. Kahit pa ako'y lapastanganin ng 5 matatanda, wala akong magagawa. Kung kaya mo, tawagin mo na ngayon. Wisit, ang galing mong magpanggap. Di mo ba kayang tawagin ng 5 matatanda? Tawagin mo ngayon. Kung matatawag mo sila, luluhod ako sa harap mo. Hoy, sa utos ko, lilitaw ang 5 matatanda para puksain ang kaaway. Wala dapat pagkakamali. Aray. Ngayon lang ako nakakita ng sinungaling na tulad mo. Nakahantong na sa ganito. Nagmamalaki ka pa rin. Nakakatawa talaga. Hintayin natin yung 3 segundo mo. Elder Lee, ako na ang tatawag para sa kanya. 1, 2, 3. Uy, Elder Lee, tingnan mo. Tapos na ang oras niya, hehe. Naiipit ba sa traffic ang 5 matatanda? Kaya di sila nakarating o Aroy. Sino ang may lakas ng loob? Pangahas mong inapi ang mahal kong anak ng angkanaan. Oo nga. Anong? Nako. Siya nga ba talaga si An Langshu? Pambansang scholar na si An nga talaga. Pambansang scholar si An? Nakakatakot. Ang pambansang scholar na si An. Lola An, bulag ang mata ko kanina. Patawarin mo ako. Pakawalan mo ako. Basta huwag mo akong patayin. Gagawin ko ang lahat. Pambansang scholar. An, pakiusap. Palayain mo ako. Basta huwag mo akong papatayin. Magiging tapat akong alipin mo. Huli na. Nilabag mo ang batas ng bansa. Dinungisan ng aking pangalan. Dapat kang maparusahan. Aray! Nakakaawa naman. Isang hampas lang. May kapangyarihang sumira ng mundo. Nakuha ni Yeshuan ang atensyon ni An Langshu. Mula ngayon, tuluyan na siyang aangat. Salamat, pambansang eskolaran. Walang anuman. Linger. Naibigay ko na ang gamot, pansamantalang proteksyon sa puso. Salamat ng marami binibiningan. Kung may kailangan ka balang araw,
Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Huwag tayong magkakahiyan, ngunit para maalis ang lamang lason, kailangan mong makuha ang banal na apoy. Sa setting araw, magkakaroon ng kompetisyon. Lalahok ang mga baguhan mula sa iba't ibang lugar. Darating mismo ang Kangmo College. Ang mananalo ang makakakuha ng banal na apoy. Nasa kapalaran mo na yan. Kung gayon, ako ang mananalo. Pagbati sa pinakamahusay na anak. Huwag kang yumuko. Ikaw ba si Yeshuan? Ako si Yeshuan, bumabati sa panglimang elder ng An family. Panglimang elder, bagamat anak si Yeshuan ng Ye family, ang kanyang kakayahan ay higit pa sa akin. Malayo ang mararating niya. Talaga, Pantasya lang ito. Panglimang elder, ano ang ibig ninyong sabihin? Isang beses ko lang sasabihin. umalis ka mamaya. Ang pinakamahusay na anak ay hindi katulad mong mapagkumbaba. Ang matatandaan, Ang lalakas ninyong tao. Mapang-api talaga. Laging pinasasuko at pinapaalis ang mga tao. Noon pa man, hindi ko siya gusto. Pero ngayong sinabi ninyo, gusto kong subukan ngayon. napakapusok mo talaga. Lumuhod ka. Hindi pwede. Ang talino mo talaga. Pero ang agwat mo sa pinakamahusay na anak, parang alitap-tap at buwan. Lolo, inaapi mo ang mas mahina. Ha 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 ha. Anong masama sa pang-aapi sa mahihina? Sisihin mo ang iyong mababang kalagayan. Walang nakabak sa'yo. Sino nagsabing walang nakabak sa akin? Ha 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 ha. Katawa-tawa. Isang langgam na tulad mo. Sino ang pwedeng nakabak sa'yo? Sino ang maglalakas loob sa harap namin? And family? Hindi ko inasahang isang langgam na tulad mo. May tunay na nakatayo sa likuran. Sino ka ba? Sabihin mo ang pangalan mo at ang aming pamilyang Lumuhod ka at kausapin mo ako. Ano ka ba? Maglakas loob kang paluhurin ako. Sa buhay ko, maliban sa pinuno ng pamilya, hindi pa ako lumuhod kanino man. Paano ito nangyari? Paano nagawa ng sino man na gumawa ng mga bagay sa pamamagitan lang ng pagsasalita? Sampalin mo ang sarili mo. Senior, napakalakas mo. 2 pangungusap lang natalo mo ang ikalimang elder ng pamilyang An. Senior, nagkamali ako. Hindi ko alam na si Yeshuan pala ay iyong alagad. Kung hindi ko sana siya aapihin. Kung alam mong mali ka, tanggapin mo ang parusa. Papatayin mo ba siya o pagkakalooban ng buhay? Yeshuan. Yeshuan, Kuya Ye, nanlalabo ang mata ko. Sakit ang paningin ko. Pakawalan mo ako alang-alang sa pinakamahusay na anak ng pamilyang An. Mabait sa akin si An Langshu. Pinalaya kita ngayon. Senior, turuan mo lang siya ng leksyon. Sige, patayin ang ganitong langgam. Madudumihan lang ang kamay ko. Yeshuan. Ikalimang elder, panauhin ko si Yeshuan, huwag kang magpadalos-dalos. Ngunit masama ang ugali ng ikalimang elder kay Yeshuan. Tisihin si Yeshuan sa pagiging malapit sa pambansang scholar na si An. Ang ganitong malaking pamilya ay hindi magpapahintulot. Tiyak na paparusahan si Yeshuan. Anong nangyayari? Lumuhod si 5th Elder kay Yeshuan. Gusto ba siyang maging master? Senior An, napakabait mo. Tumayo na po kayo. Fifth elder, anong ginagawa mo? Nagambala ako ng demonyo ko kanina. Nawala sa kontrol. Si Yeshuan ay walang kapantay. Siya ay pambihira. Dapat kang pakasalan si Yeshuan. Hanapin ang kaliwanagan ng sama-sama. Fifth elder, anong sinasabi mo? Wala pa akong plano. Anong problema kay fifth elder? Hindi ba pinapahalagahan niya ang pinagmulan? Pinagtatagpo niya kami ni Yeshuan. Nagpadala ng avatar ang Reyna. Malaking bagay ba ito? Ang kamahalan ang Reyna. Bakit ka nandito? Lanshu, na aksidente si Jiangju. Gusto siyang alipinin ng Western Empire. Bumalik ka na sa kapital. Iligtas mo siya. Ano? Hindi ko ito masasabi sa'yo. Ililipat ko sa'yo. Naiintindihan mo? Si Jiangju ang gumawa nito. Ipinagtatanggol ang hangganan, diyosa ng digmaan ng Great Xia Empire. Si Prinsesa Jiangju siya nga, sa nakalipas na 100 taon, gumamit ang Western Empire ng intriga, pumatay ng true prinsesa. Gusto nilang saktan si Prinsesa Jiangju. Nakakatakot. Inapi tayo ng West sa 100 taon. Ninakawan ang lupa ko. Pinatay ang mga tao ko. Inatake nila ang Reyna. Lalabanan natin sila. Nilalabag nila ang ating autoridad. Anong nangyari kay Prinsesa Jiangju? Binibiningan. Nang magtanggol si Prinsesa Jiangju sa hangganan, nahasik siya ng lason. Sa isang patibong, kailangan ng pagsasanib ng kaluluwa para sa lason. Tanging mag-asawa ang makapagsasanib ng kanilang kaluluwa. Dahil sa kalagayang ito, siya ay walang kalaban-laban. Kung may masamang balak ang kabila, wala siyang magagawang pagtutol. Ang mga hayop na imperyo ng kanluran, nais nilang alipinin ng prinsesa. Oo, kailangan noon. Napilitang makipagkasundo ang Reyna. Nagkasundo sila para tayo'y manirahan. Bawat grupo, Kangmo Academy, Imperyo ng Kanluran at Angia,
mamimili ng henyo. Bawat isa ay maghahanda ng pagsubok. Ang magwawagi ang magliligtas sa prinsesa. Hindi natin sila dapat pabayaan. Yeshuan, ikaw ang lalaban para sa amin. Pumayag ka? Bakit ako? Hindi mo alam, lagi nang kinukutya ng Kangmu Academy ang ikasyam na prinsesa. Takot sila kapag siya naging reyna na. Kaya naniniwala ako, sila ang may pakana sa pagkalason sa prinsesa. Hindi ako makapagtiwala sa iba. Pero, Yeshuan, naniniwala ako sa'yo. Alam kong kaya mo. Hindi ko inaasahan ito. Ang dami palang masasama sa imperyo. Kung ganito nga, kailangan kong gawin ang lahat. Ngunit, Yeshuan, paalala ko lang sa'yo, kalaban mo na ang Kangmu Academy. Kung sasali ka dito, magiging target ka na nila. Hahanapin ka ng imperyo ng kanluran. Mapapanganib ang buhay mo. Gagawin mo ba ito? Kahit bahain man, basta't may katarungan, hindi ako matatakot sa kanluran at may mga taga-taguyod ako. Sino ang mga kasama mo? Iba pa yon. Dapat hindi na ito maantala. Dali, isama mo si Linger. Sagipin natin ang... Pagbati sa pambansang eskolar na si Siyam na prinsesa, si Yeshuan, kasama kong lumaki ang siyam na prinsesa. Para kaming magkapatid, nangako ka sa akin, huwag mo siyang pababayaan sa masasama. Ako si Yeshuan ay handang mangako ng aking buhay. Ikaw pala si Yeshuan. Ano naman? Nabalita ang pinatay mo si Yelang. Suwail siya, kaya winakasan ko siya. Anong problema dito? Ikaw na hamak na nilalang. Sinira mo ang likas kong karunungan. Ngayon, babayaran mo ang lahat ng ito. pambansang eskolaran, walang kwentang Yeshuan, pinaglaban mo siya para sa angkangan. Ako, si Wu Hengkong, ay tutol dito. Pambansang eskolaran, napakapabaya mo, kanyang basura ang pinili mo para sa angkangan. Tama ang prinsipe. Pambansang eskolaran, walang kapantay si Wu Hengkong. Usakal na mandirigma ang kanyang ama. Bakit di mo pinili ang paboritong anak? Bagkus ang basurang ito. Ano ba ang plano mo? Ginagawa ko ang gusto ko. Bakit ako magpapaalam sa iyo? Nakakamangha. Talagang kamangha-mangha. Hindi ko inakalang ang bantog na eskolar ay maghahalal ng hamak na tauhan. Ang aking kamahalan na pangalawang emperador, hindi mo alam ang tunay na sitwasyon. Wala na siyang magagawa. Sa katunayan, ang angkan hindi, nagkamali ako. Ang buong dakilang siya ay isang tambak ng basura. Kung may lakas ng loob ka, ulitin mo. Ang buong dakilang siya ay basura. Sinabi ko na, anong gagawin mo? Napakasunod. Buwisit, ang lakas ng loob mong manakit ng tauhan ko. Yeshuan, ang tapang mong sakta ng panauhin ng kanlurang imperyo. Bakit hindi ka lumuhod at humingi ng tawad? Hinamon mo ang mga dayuhang kaibigan ng walang pahintulot. Malubhang nilabag mo ang batas ng dakilang siya. Dapat ikaw ay nakulong ng 100 taon. Katawa-tawa, asong ito ng kanlurang imperyo. Dinusta niya ang dakilang siya. Masyado ko yatang pinakawaan. Tama, ang dakilang siya ay hindi dapat hamakin. Si Yeshuan ay hindi nagkamali. Sa halip, karapat dapat siyang papurihan. Kamali ka ba? Isang walang dangal at walang kwentang lalaki. Paano siya maglilingkod sa angkan ninyong Han? Nasa ika-4 na antas lang siya. Mas masahol pa sa akin pagsasanay, talino o pinagmulan. Kung ihahambing sa akin, parang basura. Hindi karapat dapat. Huling babala ko na ito. Si Yeshuan ang kinatawan ng angkan-an. Kung may tututol pa, huwag ninyong sisihin ang aking kalupitan. An Langshu, ipagpipilitan mo pa ba? Kataas-taasan, pagtahimik po. Yamang pinili ni pambansang eskolaran si Yeshuan. Tiyak may kahiwagaang dito. Dapat paniwalaan natin ang pangitay ni eskolaran. Ang inyong kamahalan, binibining siyaw, isang hamak lamang na tulad ni Yeshuan. Walang pinagkaiba sa dumi. Kaya nating durugin siya sa isang iglap. Bakit pa natin papalitan? Maari pa nating gamitin, saktan ng malubha si An Langshu. Makatuwiran ang sinabi ng pangalawang prinsipe. An Langshu, tinanggihan ang aking paghahain. Uumpisahan natin sa pagsupil kay Yeshuan. Ganap na babagsakin siya. Isang hamak na tulad ni Yeshuan, ang lakas ng loob niyang sumalungat. Babasagin ko ang kanyang tulugod mamaya. Ewan kung paano, maging obsesyon mo ito. Pagsimula na ang paligsahan. Ang unang hamon ay mula sa imperyo ng kanluran. Sato kun, ikaw muna. Isang langgam, mula ngayon, ang kanan ay tatakpan ng kahihiyan. Ito ang 7 masasamang espada ng imperyo. Bawat espadang ito, mga siya ang pumatay sa libu-libong mandirigma. Sumama ka at sambahin natin ang mga espada, bagong tanim na sandata ng karahasan. Sa antas na ito, pagtayaan natin sino makagagawa ng espada, sino ang tunay na dalubhasa. Pagpupugay sa duyong ng espada. Ako'y dinalisay ng dugo ng mga siya. Mabubusog ako sa walang katapusang pagdanak. Nakakalunod ang ginhawa. Ha ha ha. Walang hiya.
Pangahas kayong gumamit ng ganitong espada sa siya. Mahigit 100 kamag-anak ko namatay sa 7 espada ng magdamag. Maraming buhay ang kinain nito. Puno ng kasalanan, hinahamon niyo kami, sobra na ang pagmamalabis. Ang hamong ito ay ambag ng imperyo. Bawal tumanggi ang siya sa hamon. Takot ba ang dakilang siya? Katojia, ikaw. Kung magagawa kong duminahin ng 7 espada, akin na ba ang mga ito? Panaginip lang yan. Wala kang alam. Dati pa, maraming bayaning siya ang nagtangka. Ngunit lahat sila'y naging multo sa ilalim ng espada. Anong klaseng Paano mauunawaan ng mga insekto ang yelo? Ipapakita ko ang espadahan ng dakilang siya. katawa-tawa nga hanggang ngayon, walang nakakagawa nito ng buo. Kung mapapanday mo ang 7 nakakatakot na espada, luluhod ako't magmamano. Kasunduan na ito. Hindi mo seryosohin ang sarili mo. Di ba? Isang walang katulad na espada, kahit ako, hindi ko mapanday ng buo, nahihiya ka na sa sarili mo. Itong probinsyanong ito, malamang, di niya alam ang lagim nitong kayamanan. Kaya bigla siyang nahilo, tapos biglang nabaliw. Yeshwan, napakasama nitong espadang ito. Sa totoo lang, simula ng malikha ito, walang nakakapagmaneho nito ng buo. Huwag kang padalos-dalos. Huwag mag-alala. May plano ako. Yes, Juan, dahil siguradong sigurado ka, edi hihinto muna ako sa unang round. Gusto kong mapanood kung paano ka magpakamatay. Sige, simulan na ang paligsahan. Ako muna ang magpapanday. Tingnan mong mabuti ang estilo ng imperyo sa kanluran pagpati sa dakilang espiritong espada, alang-alang sa aking dugo. Ipagkaloob niyo po sa akin ang espada, magiging alipin ko kayo habang buhay. Ipagkaloob niyo po ang espada. Sumusumpa ako sa ngalan ng aking amang alipin. Balang araw, dadalhin kita para lipulin ang dakilang siya. Lahat ng dugo ng mamamayan ng siya ay iaalay sa iyo. Ipagkaloob mo na ang espada. Sige, ang sinabi mo ang gusto ko. Ibigay ang espada, ibigay ang espada. Aray. Salamat po dakilang espiritong espada, gaya ng inaasahan sa pangalawang prinsipe. Sa ilang salita lang, nakakuha siya ng 3 masasamang espada. Tingnan nyo ang buong imperyo sa kanluran, walang makakapantay. Naramdaman ng dakilang espiritu ang pambihira kong talento, natural na pinahahalagahan ako niya. Yeshwan, ikaw naman ang Huwag kang mag-alala, papatawa muna ako. Unang beses ko tumakita para lang magsayos ng sirasirang espada. Sumasayaw ka ng parang aso. Ganito rin ang estilo ng kanlurang imperyo. Sa pagiging sunod-sunuran. Ano ba ang alam mo? Itong masasamang espada ang pinakamahalaga kong kayamanan sa kanlurang imperyo. Tanging sa tapat na pagsusumikap mo ito mapapanday. Kung kaya mo, ipilitin mong pandayin, panay ang yabang mo. Nagmamayabang ako, ipapakita ko ngayon ang tunay kong lakas. Espada, dumating ka. Sige. Patayin, uminom ng dugo. Yeshwan, Hahaha, nagagalit ang Sword Soul Senior. Pumasok siya sa dagat ng mga bangkay ni Yeshwan. Ang espada ng masamang enerhiyang sasabog na. Kahit hindi mamatay si Yeshwan, mananatili siyang tanga magpakailanman. tumigil ka. Pambansang eskolar. Alam kong masakit, pero kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Sa kapangyarihan ng 7 masasamang espada, kahit may 1,000 estilong panaksak, hindi ito kayang pigilan. Maliban na lang kung magkaroon siya ng 2,000 na espada. Paano makokontrol ni Yeshwan ang 2,000 estilong panaksak? Maswerte na siya kung makaabot ng 100 estilong panaksak. Hindi ko naman siya inaapit. Si Yeshwan kahag magsanay pa ng 200 taon, imposible pa ring makamit. Pambansang eskolar. Gusto mo ba tulungan kitang protektahan si Yeshwan? Siya naman ang inirekomenda mo. Kung magiging tanga siya ng ganito, nakakahiya yata sa'yo. Basta yuko ka at aminin mong talo ka, pakakawalan ka agad natin si Yeshwan kay Sword Soul Senior. Yeshwan, kailangan mong magtiis. Aray, ano? Pumasok na ang Sword Soul Senior sa dagat kaalaman ni Yeshwan. Lampas 10 segundo. Nabasag na ang kanyang dagat kaalaman. Kung hindi ka kikilos ngayon, hindi lang siya magiging tanga, hindi mamamatay ng tuluyan. Mawawala ang kanyang kaluluwa. Ginoong-an, ano pang hinihintay mo? Kahit siya'y hamak na basura, ito pa rin ay isang buhay na tao. Kung magmamakaawa ka ngayon, tutulungan ka namin. Paano nangyari yun? Naitaboy ang Sword Soul Senior. Ano nakikita ko? Na kang Yeshwan ay nasaktan ang Sword Soul Senior. Imposible niyan. Hindi mangyayari niyan. Mataas na antas ng kasanayan ni Sword Soul Senior. Ano nasaktan siya ng basurang to? Malamang may daya siyang ginawa. Gumamit siya ng mahikang paraan. Tangalan ng kanluraning imperyo. Kinokondena namin ang kapangahasan. Pangahasang nanira kay Bathala. Aking batala. 7 demonyong espada ay kumilala sa kanya. Sword Soul Senior. Ikaw. Naglalakbay ako habang buhay. Nagsisising walang nahanap na marunong na gabay. Kung pahihintulutan mo, nais kitang maging amang tagapag-aruga. Sword Soul Senior.
Nais talagang kilalanin ni Sword Soul Sr. si Yeshuan bilang kanyang ama. Ito ang kayamanan ng kanlurang imperyo. Ganap siyang sumuko. Hindi kapani-paniwala. Kahit lumuhod at mamanhik ang pangalawang prinsipe, 3 espada lang ang nakuha niya. Paano ito nagawa ni Yeshuan? Senior Sword Soul, nababaliw ka na ba? Ikaw ang kayamanan ng aming kanlurang imperyo. Paano mo ituring ang basura ng siya bilang Panginoon? Huwag kang paloko sa kanya. Panginoon, pakitanggal na po ako. Kunin niyo na po ako. Dalisay na po ako ngayon. Bubuhos ko ang lahat para sa inyo. Iaalay ko ang buhay ko sa inyo. Senior Sword Soul, huwag padalos-dalos. Hindi ka pwedeng umalis. Pabalik agad ako. 100,000 buhay ang naihandog sa'yo. Wala akong pakialam. Yeshuan, alam kong hindi mo ako bibiguin. Masyadong mabagsik si Yeshuan. Isinuko ang ganitong kayamanan. Sa hinaharap, magiging dakilang mandirigma siya. Sobrang swerte ni Yeshuan. Ang dali-daling makakuha ng kayamanan. Tinuyan niyo siya noon. Ano ang masasabi niyo ngayon? Sino ang kayang tumapat kay Yeshuan? Unless ikaw ang may kagagawan. Tiyak na tinulungan mo si Yeshuan. Kung hindi ang basurang Yeshuan, paano mapapanday ang 7 masamang espada? Hindi ko tatanggapin ang resulta. Hindi niya kayang kunin ang 7 espada. Tama ang pangalawang prinsipe. Paano nagkaganyan ang probinsyanong ito? Ikaw ang may sala. Nandadaya kayo. Aminin niyo, kung hindi niyo siya kayang talunin, bakit kayo gumagamit ng kasuklam-suklam na paraan? Sisira kayo sa reputasyon ng bansa. Ipinapahayag kong hindi ito valid na laban. Dahil lang sa hinuha niyo, totoo na agad? Pangako niyo'y binaliwala niyo. Akala niyo wala akong kakampi sa angkanan? Walang duda. Nandadaya siya. Dapat alam niyo, ang may-ari ng 3,000 season teknikong espada, ang tanging makakapagpanday ng 7 espada. Paano ito nagawa ng walang kwentang Yeshuan? Tumigil kayo. Panginoon, ito ang aking core. Tanggapin mo ako. Pagdalubhasahin mo ako. Tatsuya Sato, imulat mo ang iyong mga mata at makita ang totoo. Ang Sword Soul Senior, ang kusang humiling na dalubhasahin. Ano ngayon ang masasabi mo? Hindi ko ito kinikilala. Talagang hindi, Yeshuan. Pag talagang pinagpatuloy mo, kalaban ka na ng buong kanlurang imperyo. Sa teritoryo ng angkan namin, sinong may lakas ng loob manakot sa amin? Yeshuan, huwag kang matakot. Wala sa bokabularyo ko ang takot. Wawasakin kahit anong hadlang. Diyos man o demonyo, lalo na ang maliit na kanlurang emperador. Ngunit, hindi ko susupilin ang 7 masasamang espada. Yeshuan, ibigay mo lang ang sword core. Pagbibigyan kita, maaari kang sumanib sa kanlurang imperyo. Yeshuan, huwag kang uurong. Duwag talaga si Yeshuan. Pinamumudmud pa ang kayamanang kanyang nakuha. Akala ko pa naman may tapang, sa huli isa palang duwag. Natatakot sa ilang bantalang. Huwag kang makinig sa kanila. Bigyan mo na ako ng sword core. Buisit, sinong nagsabing ibabalik ko? Yeshuan, ikaw. Libu-libong mamamayan ng dakilang siya ang pinatay ng mga espadang ito. Bawat pulgada ng espada, puno ng dugo ng mga kababayan natin. Itong marumi at makasalanang bagay. Ngayong nasa kamay ko na, ipaghihiganti ko ang libu-libong kaluluwa. Kaya't papanawin ko ito ng tuluyan. Panginoon, huwag po. Akinin mo ako, magiging pinakamabuti kung katulong ka. Hindi karapat-dapat ang masasama. Wawasakin ko ito. Aray! Aruk! Ikaw, Ang gumalang sa dakilang siya, parurusa. winasira rin ni Yeshuan ang kayang natanggap na kayamanan. Ang astig, nawasak ang pagmamataas ng kanlurang imperyo. Nagbigay siya ng katarungan at kasiyahan. Paninira sa isang ganitong bayani. Dakila, Yeshuan tunay na bayani, estilo ng henyo ng great siya. Walang anuman, hindi naman malaking bagay. Yeshuan, winasak mo ang kayamanan ng kanlurang imperyo. Hindi kita patatawarin. Buo naming imperyo ay hindi magpapatawad. Yamang hindi ka nasisiyahan, halika't lumabang ka sa akin. Ikalawang prinsipe, huwag padalos-dalos. Swerte lang sa unang level. Ano ngayon? Huwag kalimutan ang ating paghahanda. Sa ikalawang level, siguradong mapapatay siya. Eksakto. Sa unang laban, swerte lang kay Anlang Shu. Ngunit wala nang magliligtas sa ikalawa. Kailangan niyang mamatay. Huwag nang mag-aksaya ng salita. Kung gayon, patayin sa ikalawang level, gagawin kong mamatay siya. Panalo ka sa unang level. Yeshuan, simulan na ang ikalawang level. Ikalawang level mula sa Kangmu College. Ito ang mapa ng itim na hangin at buhangin ng Kangmu College. Madali lang ang ikalawang level. Papasok tayo sa larawan. Ang unang makakuha ng espiritu ng pagpipinta ang mananalo. Xiao Kang, ipagkanulo mo ba ang bansa? Alam na ng lahat yan. Wawasakin ang itim na hangin sa larawan. Kailangan ng makapangyarihang sandata para makuha ang espiritu. Hindi mabilang na kayamanan ng kanlurang imperyo. Halatang kinikilingan niyo ang kanlurang. Sobra ang kalamangan ng kanlurang imperyo. May mali sa level na ito. Ginoong An, huwag kang magsalita ng walang basehan. Hindi ko pinapaboran ang kanlurang imperyo. Talagang puno ng kayamanan ang kanlurang imperyo. Ngunit hindi rin ako kulang sa kayamanan sa Kangmu College. Kitang kinakabahan ka. Baka itong si Yeshuan ang dahilan? Wala siyang likas na magic weapon. Imposible.
Si Ye Xuan pa nga ang nagwasak ng 7 masasamang espada. Paano mawawalan ng likas na magic weapon? Nakakahiya ka talaga. Meron akong magic weapon. Ang Kangmo College ay puno ng mga taksil, pero kayo ang nagpapahamak sa sarili. Kung magic weapon ang labanan, walang tatalo sa aking boundary prison tower. Ye Xuan, anong magic weapon meron ng isang probinsyanong tulad mo? Malamang basura lang ang dala mo. Ye Xuan, nagsisisi ka na ba sa pagwasak mo sa 7 espada? Hindi na bali. Darating ang araw na mas lalo kang magsisisi. Yeshun, susuko na ba tayo sa label na ito? Kung mahina ang iyong magic weapon, nasa panganib ang buhay mo. Masama ang 2nd level para kay Ye Xuan. Ito ang kapalaran ng mga mahihirap. Ye Xuan, duwag ka ba? Pwede kang umatras kung nanginginig ka na? Basura ka naman talaga eh. Hahaha. Ako ang may hawak ng kapalaran ko. Ngayon lalaban ako sa'yo. Kung gusto mong mamatay, tutuparin ko ang hiling mo. Buksan. Kaya nang inaasahan sa paborito ng Kangmo College, ramdam ang malakas na puwersa sa larawan mismo. Hindi ko kayang isipin ang mga paghihirap na daranasin ko. Grabe ang pagkabilis ng pakiramdam. Lalo pang hindi makatarungan kay Ye Xuan ang sitwasyon. Kanya o banal na salamin. Lumabas ka? Kaya palang gawing kasangkapang mahika ng panganay ang Tianyaw Salamin. Kaya pala siya nagmungkahi ng antas na ito. Kayamanan ng Kangmo College ang Tianyaw Salamin. Ginawang pampalakas ng mga dekano sa lahat ng panahon. Ginawang mahikang sandata, walang duda, pinakamaganda sa buong mundo. Talagang mananalo ang binata. Talagang mananalo ang binata. Purno ng 10,000 hayop. Lumabas na. Ano? Ito ang 10,000 Beasts Ding na hinalaw mula sa kaluluwa ng libu-libong halimaw. Iba't ito ay kayang Panginoon lang ang makakamit. Paano ito naging sandata ng pangalawang prinsipe? Wala na. Mas makapangyarihan ang 10,000 Beasts Ding kaysa Tianyaw Holy Mirror. Natalo na tayo sa laban na ito. Princess, Yeshuan, huwag kang padala sa kanya. Gawin mo ang makakaya mo. Nasa atin ang panig ngayon. Ito rin bilangguan ng hangganan. Lumabas ka. Walang kakaiba sa tornilyo ito. Mukhang hindi man lang ito espiritual na kayamanan. Wala na. Wala na. Ano bang mumurahing kagamitan nito? Natalo na siya. Siguradong mamamatay siya. Ha. Ye Xuan, hindi ka nagpabigo sa akin. Naglabas ka pa ng basurang mahiwagang armas. Mas maganda pa ang espiritual kong kasuotan kaysa dito. Ha. Wala kang alam. Ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng walang kaparis kong tureng bilangguan. Sumisikat ang tureng bilangguan. Mabawi ang nawalang paningin. Wisit, ang buhay na mahiwagang sandata ni Ye Xuan. Mukhang mas malakas kaysa ding ng 10,000 hayop. May pag-asa pa, may ganitong mahiwagang sandata si Ye Xuan. Hindi sigurado kung sino ang mananalo. Pangalawang prinsipe, hindi basura ang sandata niya. Kahit pa Diyos siya, kailangan siyang puksain ngayon din. Tayong dalawa ang papatay sa kanya. Bilisan mo. Waza. Ye Xuan, kahit may kayamanan ka, makakakaya mo bang labanan ang sabay na atake naming dalawa? Ye Xuan, hindi ko akalaing isang probinsyanong tulad mo ay may ganito kalakas na kayamanan, ngunit magiging akin din ito. Inog ka na ba sa pansamantala? Cho-Chang, walang hiya ka. Bilang mamamaya ng Great Xia, ikaw pa ang young master ng Kangmo College. Nakikipagsabwatan ka sa kanluran para labanan ng sariling bayan. Traitor ka sa bansa. Pambansang iskolaran. Personal kong galit kay Ye Xuan. Naghihiganti lang ako. Paano mo ako matatawag na traidor? Wala na. Kaunting tsansa na lang niya. Ngayon, nagtutulungan na sila. Matatalo na si Ye Xuan. Siguradong matatalo siya. Kahit kaano kalakas ang life magic weapon ni Ye Xuan, hindi ito katumbas ng 10,000 Beasts Ding at Tianyaw Holy Mirror. Ano kung magtulungan sila?
Masyado kayong mahina. Isang laban sa dalawa si Yeshuan pero siya ang nanalo. Sino ang aakalang ganun kalakas ang kanyang life magic weapon? Sa laban na ito, kailangan lang niyang manalo at tapos na ang lahat. Yeshuan, lagi mo akong nabibigla. Ilan pa ba ang sekreto? Ito, isang hakbang na ang nauna ako. Tumigil ka na, Yeshuan. May magandang kapatid ka rin, ano di ba? Kung hindi ka magpakita ng respeto ngayon, isang araw itatapon ko siya sa bordel. Araw-araw siyang aalipustahin. Kuya Xiao, pagkatapos ay ipadala siya sa kanlurang imperyo, gawin siyang alipin. Lahat sa kanlurang imperyo ay paglalaruan siya. Ha ha ha. Naghahanap ka ng kamatayan, tutulungan kita. Yeshuan, hanggang saan ang lakas ng loob mo? Paano ka nangahas gumanti sa akin? Mga pinang pamilya ko, kahit dumating ang Diyos, wala ring silbi. Sobrang tapang ni Yeshuan, isang binata mula sa Kangmu College, pangalawang prinsipe ng kanlurang imperyo. Tinatos niyang sipain sila. Walang takot sa kanyang sistema. Isang sipa lang ang ginawa niya. Kaso na-offend niya ang mga makapangyarihan sa likod nila. Magiging mahirap ang daan ni Yeshuan. Angahas ka! Yeshuan, paano mo ako inatake? Papatayin kita? Ako si Xiao Kang, di pa nakaranas ng ganitong kahihiyan. Kung hindi kita pagdudurugin, di mawawala ang galit sa puso ko. Sinong nagpahintulot sa'yo na atakihin sila? Malubhang paglabag sa batas at regulasyon. Pupugutan kita ng ulo. Huwag kang magpakapalad. Silang mga unang gumawa nito. Anong kasalanan ni Yeshuan sa pagtanggol? Kapag ginawa mo yan, lalabanan kita ng buong lakas. Anlang Shu, isinakripisyo mo ako para sa probinsyanong to. Bibigyan kita ng 3 segundo. 1. Pangalawa. Teka, di dapat manakit ng babae. Alis na tayo. Yeshuan, maghintay ka lang. Yeshuan, kailangan pa ring magpasalamat sa'yo. Kung wala ka, sa paraan nila, nasa peligro ang ikasiyam na prinsesa. Kahit nalagay ka sa panganib, baka may magandang dulot din ito. Kapag napagsama na ang kaluluwa ninyo, magiging malapit na ang relasyon ninyo. Baka maging prinsipe ka ng imperyo. Wala akong interes diyan. Talaga ba? Siguro. Gaya ng inaasahan sa dalawang imperyo, pambihira ang kagandahan at kakayahan niya. Kapag napagsama sa ganito kagandang katawan, ano kaya ang pakiramdam nito? Yeshuan, pakiusap. Tungkulin ko ito. Wisit, Jiangzhou, utangin ang babaeng ito. Ngayong gabi, makikipagtalik siya kay Yeshuan na isang hama. Ano ang ibig mong sabihin? Noong gumamit tayo ng paraan kay Jiangzhou, nilagyan ko siya ng gayuma. Kapag nahalo na ang espiritu sa sabog na ito, ibibigay niya ang kanyang birhenidad ng walang kondisyon. Anong kalokohan? Hindi ba tinutulungan mo si Yeshuan na gago? Wala akong pakialam. Nangako ka sa akin. Gawin mong alipin ko si Jiangzhou. Bantayan mo ang iyong ugali. Hindi pa ito tapos. Nalaman ko na ang kalagayan ni Yeshuan. Sinubukan niyang iligtas ang kapatid, kaya dapat siyang pumunta sa Genius Event. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa atin. Lapitan mo ang Reyna. Gusto kong personal na dumalo. Ngayon, dadalhin ko ang pinakamalakas na atake. Durugin ko si Yeshuan sa sariling mga kamay. Yeshuan, hamak kang langgam. Ang lakas ng loob mong sumalungat. Ngayon, ang iyong kapatid, ang iyong mahikang sandata, akin nang kukunin lahat. Anong nangyayari? Bakit parang nasusunog ang katawan ko? Prinsesa, anong ginagawa mo? Nalason ako. Tulungan mo ako. Prinsesa, kakilala lang tayo. Hindi pa tayo magkalagong lukso. Lalaki ka pa ba? Gusto kitang makasama ng walang pasubali? Di mo kaya tumahimik ka? Ako na ang bahala.
Ang prinsesang ito may banal na katawan ng 9 na liblib. Sa unang pagsasama ninyo sa dual cultivation, mababalik niya ang lakas ng kanyang 9 nether divine. Ang dating 3,000 mong sibat na galaw ay naabot na ang hadlang. Ngayon ay umusad ulit ang lakas mo. Kaya mo nang buuin ang maalamat na sibat. Talaga nga. Senior, anong klaseng espada ito? Parang hindi kasindak-sindak ng 3,000 estilo ng espada. Ano ba ang alam mo? Ito ang kataas-taasang espada ng buhay at kamatayan. Kapag ito'y nahugot na, libu-libong espada ay magpapasailalim. Ibig sabihin, sa libu-libong cultivator ng espada sa mundo, ikaw lang ang karapat-dapat. Ganoon ba kalakas? Nakagising ka rin? Pang-siyam na prinsesa, huwag mag-alala. Ako ang mananagot para sa iyo. Mananagot para sa akin? Si Sister Anne? Anong kinalaman ni Anne Langshu dito? Kahit na nasa koma ako, alam ko lahat ng nangyayari sa labas. Base sa aking obserbasyon, may gusto ka kay Sister Anne? Paano ko magugustuhan siya? Napansin mo na ba ang pagtingin mo sa kanya? Hindi mo ito maitatanggi. Ano naman, isang babaeng pinagpala ng langit tulad ni Anne Langshu. Walang lalaking hindi siya nagugustuhan. Aminado ako na may gusto ako sa kanya. Pero ano ngayon? Si Sister Anne ay may gusto rin sa iyo. Paano Hindi ko pa siya nakita na magtiwala ng ganito sa isang tao. Ang pagmamahal mo sa isang tao, aksidente lang ang nangyari sa atin. Hindi ko kailangan ng responsibilidad mo sa akin. Alagaan mo ng mabuti si Ate Anne. Huwag mo siyang biguin. Kalimutan mo na. May gusto sa'yo ang munting prinsesang ito. Hahayaan mo lang siyang umalis? May gusto siya sa akin. Posible ba yon? Nakita na niya ang iyong ugali at ang pagkakasundo ng inyong kaluluwa na wala rin ang kanyang pagkabirhen dahil sa'yo. Natural lang na magka-feeling siya sa'yo. Bakit? Bigla kang nag-aatubili kapag may babae. Ipakita mo ang lakas ng Supreme Sword mong katauhan. Tama. Bakit ako dapat pumili? Teka, Ano ang gusto mong gawin? ikawalong prinsesa. Pananagutan kita. Hindi nasa sayo ang desisyon. Kapag binigo mo si Ate Anne, papatayin kita. Kayong dalawa, hindi ko kayo bibiguin. Ang bata ang nagpapasya. Ang matanda, hindi pumipili. Kinukuha lahat. Ako si Yeshuan, pakakasalan. Nakakatawa na gusto mo kaming dalawang pakasalan ng sabay. Sino ka ba para mag-ambisyon ng ganyan? Ang mundo'y walang kasiguraduhan. Lahat ay posibleng mangyari. Yeshuan, hindi ko inasahan to sayo. Ang kapal mong magsabi ng ganyan. Malakas ka nga sa talento, pero hindi pa natin alam ang mangyayari sayo. Ako si Jiangzhou, prinsesa ng dakilang siya. Sa hinaharap, ako ang magiging reyna. Si Sister Anne ang pinakamagaling sa angkan nila. Magiging immortal siya balang araw. Bawat isa sa amin, isang pakakasalan mo lang sa amin. Mas mahirap pa sa pag-akyat sa langit. Nangangarap kang pakasalan kaming sabay. Isa kang tangang ambisyoso. Walang hiya ka. Panaginip lang. Yang mga yan. Talagang mga paborito kayo ng langit. Sa angkan at katayuan sa lipunan. Wala akong katulad ninyong karangalan. Pero may gusto naman kayo sa akin. Pag naging makapangyarihan na ako, sino ang makakapigil sa akin? Sino ang maglalakas loob? Ang mga alamat na dakilang mandirigma. Marami silang babae sa paligid. Kaya rin naman, ako si Yeshuan. Magagawa ko rin yon. Alam mo ba ang dakilang siya at kanlurang imperyo? Ilang libong taon ng walang katulad na mandirigma? Paano mo magagawa yon? Yeshuan, hindi kita minamaliit. Kung magagawa mo talaga, ako mismo magiging krida mo. Tutulungan pa kitang kumbinsihin si Sister Anne. Pero kaya mo ba talaga? Sige, hindi mo na mababawi ang mga salita mo. Ano ang kukumbinsihin? Sister Anne, salamat sa'yo ngayon. Kung may pasasalamatan ka, kay Yeshuan yon. Hindi ko siya pinasasalamatan. Ngayong ligtas na ang ika-9 na prinsesa, si Yeshuan naman, pupunta na tayo sa piging ng mga henyo. Sabi nila sa okasyong ito, mukhang malaki ang problema mo. May bitag daw si Xiao Kang at mga kasama. Pwedeng humamon sa akin, papatayin ko sila ng isa. Hindi ba't ito si matandang G mula sa kolehiyo ng Kanglan? Bakit ka ganyang lungkot? Anong ginagawa mo dito? May baliw bang sasama sa'yo? Ha. Ling, siguradong mananalo ang kuya mo. Siyempre ang kuya ko ang pinakamagaling, pero ang bait ni Ate Anne, dapat mo na siyang pakasalan agad. Huwag kang kabahan, sigurado to. Dumating na ang mga malalakas. Dumating ang sugo ng reyna. Dumating ang dekano ng kolehiyong Kangmo. Lahat, huwag kayong magpormalat. Yeshuan, nakita mo yon, di ba? Ito ang kapangyarihan ko. Basta utos ng ama ko, ang buong imperyo ay mag-aalangan. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumuhod ka na ngayon din. Bigyan mo ako ng 300 koutao. Tapos kunin mo kapatid mo at ang mga kayamanan mo. Isa-isahin mong ibigay sa akin. Baka pwedeng hindi ka patayin. Yeshuan, dapat mong isipin ng maayos. Kung hindi, kapag kami ni Yang Master Xiao ay gumalaw, malalaman mo ang ibig sabihin ng mas masahol pa sa kamatayan. May dalawang asong tumatahol. Pwede ko ba silang paluin?
Nawala na ang huling pag-asa mong mabuhay dahil sa katigasan ng ulo. Ganyan ka pa rin katanga. Tapos ka na. Wala ka ng pag-asa. Ikaw mismo ang sumira sa huling pagkakataon. Lumuhod ka at magmano mamaya. Walang silbi ang pagsira. Kahit talo na'y nangangahas pang magsalita. Dati swerte at kayamanan lang ang panalo mo. Dito, tunay na lakas ang labanan. Kahit marami kang dayuang paraan, sa harap ng tunay na lakas, mabibigo rin kayo. Wala na kaming sasabihin sa naghihingalo? Ngayon, ipapahayag na ang mga patakaran. Ang dakilang siya ay may masaganang militar. Sa kompetisyong ito, mga baguhang henyo lang ang makakalahok. May 2 yugto ang kompetisyon. Unay labanang lahat kontra lahat. Pumili ng 2 sa bawat grupo na maglalaban sa huling yugto. Ang magwawagi ang magiging pinuno. Kuya, napakalakas ng presensya ni Shao Kahn. Nandito mismo ang prinsipe ng kanlurang imperyo. Magkakaisa kaya sila laban sa'yo? Ate Linger, huwag kang mabahala. Si Wu Hengkong at ang iba, mga anak sila ng sundalo. Galit sila sa kanlurang imperyo. Hindi tutulong kay Katsuya Sato. Huwag kang mag-alala, Linger. Grabe na ang lakas ng kuya mo. Sige. Nandito mismo ang prinsipe. May balak siyang masama. Ibubuhos ko ang buong lakas kunwa. Gugulatin ko sila. Gagamitin ko itong pagkakataon. Opisyal nang magsisimula ang Genius Competition. Mangyaring lumapit sa entablado. Bakit walang kalaban si Yeshuan sa karapatan sa entablado? Ano ba ang balak nila? Yeshuan, dahil sabik ka sa kamatayan, pagbibigyan kita. Hengko, bakit hindi mo siya pinigilan? Nakalimutan mo na ba na libu-libong siya ang pinatay ng kanluraning imperyo? Karapat-dapat ka ba sa mga ninuno? Xiao Xuanji, sobra na ang ginawa ng sangmu. Diba? Paano natin papayagang ang kanlurani ay pumasok sa arena ng dakilang siya? Wala kang karapatang pag-usapan ito. Sabi ko na nga ba, mga duwag lang ang mga taga siya. Pag mas marami kang salita, lalo silang hindi makakapigil sa akin. Katsuya Sato, hindi na uubos ang matatapang sa siya. Ako ang kalaban mo ngayon. Yeshuan, akala mo kung sino ka. Hindi ka karapat dapat maging kalaban ko. Kung hindi lang ako naghihigante, wala kang karapatang tumuntong dito. Akala mo lang yan. Bakit madali kang nakapasok sa entablado? Dahil sinadya kong payagan kang pumatay sa sarili mo. Salamat at pinalawak mo ang kabaong mo. Hintayin mong putulin ko ang ulo ni Katsuya Sato. Bibigyan kita ng kredito. Nagpadalos-dalos ka. Akala mo kung sino ka. Titingnan natin kung paano kita pagpipirasuhin. Libu-libong suntok ng espada. Ala! Libu-libong galaw ng espada. Ang ikalawang prinsipe ay tunay na henyo. Si Yeshuan ay talagang hindi kalaban niya. Ano ba yan? Baka sumuko na lang ako. Katsuya Sato, akala mo ba nakakamanghay ang libu-libong galaw mo? Siyempre, meron ka rin bang libong galaw ng espada? Libu-libong galaw ng espada? Sino ang minamaliit mo? Yeshuan, hindi ka naman magaling. Pero ang yabang mo, ang inyong estilong espada ng dakilang siya, tandaang taon nang nasasakal ng kanlurang imperyo. Sa loob ng mga dantaon, wala pang nakaabot ng ikalimang realm na may libong galaw. Sino ka ba? Huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. Ipakita mo na yung libong galaw mong espada para mapahiya ako sa'yo. Ngayon gagawin ko ang gusto mo. 3,000 galaw ng espada. Lipulin ang kanlurang imperyo ng espada. 3,000 galaw ng espada. Kung 300 galaw lang meron ka, mabubulok na ang lahi mo. Ha. Palakang taga-balon. Tingnan mo ang kapangyarihan ko. Ano? Meron ka talagang 3,000 galaw ng espada? Bulag ako noon. 1,000 galaw ay basura sa 3,000 galaw. Si Sato dapat ang sumuko. Lumabas ang 3,000 galaw. Siya ang pinakamagaling sa kompetisyon. Atin ang tagumpay na ito, dakilang siya. Mahusay! 3,000 galaw ng espada, may tagapagmana na ang estilo. Patayin. Yeshuan, aminado ako sa 3,000 mong technique sa espada. Talagang nabigla ako. Ano naman, hindi mo alam na may iba pa akong paraha. Hindi mo makatatakas sa kamatayan. Ngayon, ano pang ginagawa mo? Tulungan mo ako agad. Teknik ng pamamatay na espada. Lumitaw. Hengko, patalim na pamatay. Hindi mo siya pinigilan kanina. Itinuturo mo na ang iyong kakayahan sa kanya. Traitor ka. Prinsesa Jiangju, alam naming hindi mapapatawad ang kasalanan ito. Pagkatapos nito, kailangan kong magpakamatay. Kahapon, nawala ang lahat ng Frontin Sachs miyembro ng pamilya ko. May lihim na tao ang nagsabi sa akin. Kailangan nating tulungan si Katsuya Sato ngayon. Saka sila magiging ligtas. Katsuya Sato, karima-rimarim ka. Prinsesa Jiang,
Ju, wag mo akong pagbintangan. Tapat ang buhay ko. Hindi ko gagawin ang ganyang kalokohan. Xiao Chang, baliw ka. Pakawalan mo ang pamilya nila agad. Kung hindi, gagamitin ko lahat para imbestigahan. Hindi ko palalampasin ng kriminal. O binibining-an, pwede kang kumain ng kahit ano. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Kung may kakayahan ka, magpakita ng ebidensya. Sugong walang hanggan. May duda sa pangyayaring ito. Hindi nararapat ituloy ang paligsahan ngayon. Tama si Binibining Jiangju. Hindi patas ang pagpapatuloy. Kusang tumulong sina Wu Hengkong at iba pa. Bakit naman hindi patas? Tugong walang hanggan. Pag-isipan mo muna bago magsalita. Ipagpapatuloy ang paligsahan sa martial. Masyadong dominante si Xiao Xuanji. Sa ngayon, wala tayong ebidensya. Walang paraan para mapigilan siya. Nabuo na ang pangpatay na anyo ng espada. Yeshuan, nakita mo ba? Ito ang tunay na kaibahan. Ito ang pagkakaiba sa ating dalawa. 300 galaw ng espada. Papatayin ang first house of mong galaw sa isang taga. Ngayon ay mamamatay kang walang libingan. Naintindihan ko. Ang anyong ito'y halimbawa ng walang katumbas na teknikong pandigma. Sa kasalukuyan, hindi pa natalo kailanman. Napakadakilang kapangyarihan. Mukhang umabot na ito sa ika-6 na antas. Patay na si Yaswan. Kuya, bumaba ka na agad? Ang sakit ko'y hindi mahalaga? Bumaba ka na. Yaswan, kinalulungkot ko ang nangyari sa'yo. Kung papatayin mo man ako, hindi ako magsasalita. Tatakot ka na ba? Takot ka na? Gusto mong sumuko? Aha. Pero hindi kita madaling palalayain. Maliban kung luluhod ka sa harap ko ngayon din. Magpapakataling aso ka, maaari ko pang pag-isipan. Mga duwag naman talaga ang lahi ninyong taga-Great Xia. Ahahaha. Akala ko gaano kalakas ang pinakamagaling na espada sa kanluran. Hindi pala ganun kagaling ang mga teknik mo. Kayang wasakin ng isang taga lamang. Linger, Binibining-an at Prinsesa Jiang, masdan ninyong mabuti. Ang susunod na tagay magiging makisig. Hahaha. Yeshuan, akala ko kayang gawin ang lahat. Ganyan lang ang tabas ng espada mong dala. Mukhang hindi mas maganda sa 3,000 mong estilong panaksak. Yeshuan, natatakot ka ba at naguguluhan na? Gusto mo bang gamitin ang sira mong espada para wasakin ang pamumuong espadang pumatay? Walang kakaiba sa espadang ito sa anumang anggulo. Wala akong makitang lihim. Saan galing ang tiwala ni Yeshuan? Masyadong padalos-dalos ang kapatid ko. Ate Ann, Ate Jiang, iligtas ninyo siya. Huwag kang mag-alala, may lihim nga itong espada. Ngunit sobra ang yabang ni Yeshuan. Nasobrahan ako sa pag-asa kay Yeshuan. Sa ngayon ay si Yeshuan ay isang palabida lang. Ang itsurang ito, ang hiningang ito, ang espadang ito. Ito ba ang espadang nasa sinaunang aklat? Ito ang dakilang espadang sa alamat lang nabanggit. Pinaghalong estilong panaksak ang espada. Mas malakas sa 3,000 estilong panaksak. Ngunit kumpara sa pamumuong espadang pumatay, malayo pa ang agwat. Kayang talunin ng pangalawang prinsipe si Yeshuan. Hindi matatalo si Yeshuan. Sa tingin mo ba mananalo si Yeshuan? Posible ang lahat. Di ko inasahang tumanda kang malabo na rin ang mata mo. Ano ang mapapala ni Yeshuan? Ikaw ang magsabi. Ginagawa niyang katawa-tawa ang prinsipe? Hahaha. Sa tingin mo ba mananalo si Yeshuan? Kaya tayo. Kung matatalo si Yeshuan, ipapamigay mo ang banal na lawa ng 3 liwanag ng Kanglan. Sa halip, 300 na ikot na gintong pildoras ang ibabayad ko. Ha? Ayaw mo bang makipagsapalaran? Kung gayon, ipinid mo ang iyong mabahong bibig. Tandang G, huwag kang duwag. Yan ay 300 na ikot na gintong pildoras. Kasali ako sa pustahan. Hahaha. Pasasalamatan ko ng maaga si Dinji. Salamat sa malalim na lawa ng 3 liwanag. Yeshuan, matanda, inilagay ko lahat ng aking yaman dito. Pambansang iskolaran. Prinsesa Jiu. Bakit hindi tayo makipagsapalaran? 100 na ikot na gintong pildoras lang ang pusta. Pustahan tayo na matatalo si Yeshuan? Hindi ba't labis kang naniniwala kay Yeshuan? Sigurado akong susuportahan mo siya. Sige, sasali ako. Payag sa pustahan pero 2 ang dapat na pusta. Sige, at nagpapasalamat ako sa inyong dalawa. Tingnan niyo, gagalaw na talaga ang pangalawang prinsipe. Yamang wala kang pakundangan sa papuri. Ayaw mong lumuhod sa akin. Kung gayon, ipadarama ko sa iyo ang panghihina ng loob mula sa mapanirang anyong taba. Ano ang ginagawa niya? Yeshuan, sinusuko mo na ang sarili mo. Handa ka na bang mamatay? Ahahaha. Ayos na. Ako, tama ba ang nabasa ko? Talagang huminto na. Anong ginawa mo? Yeshuan, 2 mo para sa akin. Malaki ang effort ko dito. Ang banal na pagpatay sa espada nakakasumiti lang. Aray. Paano nangyari yun? Paano ka ganun kalma habang sinisira mo ang aking pagbuo ng espada? Hindi lang basta sisirain ko ito. Kukunin ko pa sila para sa akin. Sumuko ka na sa akin. Ang kanyang espada sa kendo, nakuha nito ang tunay na kahulugan ng dakilang Dao. Sa ika-5 realm pa lang ni Yeshuan, ang galing na niya sa espada. Walang katulad na henyo. Tama.
Tama nga, ang pangkalahatang espada ay higit pa sa karaniwang kendo. Hindi lang si Yeshuan ang walang katulad, 1,000 taong henyo siya. Sa ko'y nasahang aabot si Yeshuan sa ganitong level. May potential siyang maging pinakamalakas. Kailangan kong tulungan siyang mapangasawa si Ate Ann. Ako? Bakit bigla akong nasabik? Imposible. Paano siya naging napakagaling na henyo? Hindi, panaginip lang ito siguro. Uy, gising na. Sige na, magising ka na. Ako ang pangalawang prinsipe ng kanlurang imperyo. Hindi mo ako papatayin. Marami kang kalupitan sa aming dakilang siya. Dinungisan mo ang aming dakilang siya. Ikinulong mo ang mga mamamayan namin. Hindi mapapatawad ang kasalanan mo. Dapat kang mamatay. Hindi mo siya pwedeng patayin. Hindi pa tapos ang kompetisyon. Lumabag ba sa patakaran si Dekana Xiao? Xiao Xuanji, hindi pa tapos ang laban nila. Hayagan mong ginambala. Yun ay paglabag sa tuntunin. Dekana Xiao, maging karapat-dapat ka sa posisyon mo. Ang aking tuntunin ang panuntunan. Xiao Xuanji, tapos na ang laban. Oras na para tuparin ang pangako mo. Hoy, ha. Hindi ko inakala ito. Nakuha ko ng madali ang 3 9-turn golden pill. Salamat. Ha. Xiao Kang, aminin na nating natalo tayo. Nasaan ang 9-turn golden pill mo? Ang tagal na. Hindi mo maibigay o nagkukunwari ka? Huwag kang masyadong mayabang. Simula pa lang ito. Ipinaalam kong ang nagwagi sa paligsahan ay si Yeshuan mula sa dakilang siya. Pagyamanin ang dangal ng ating bansa, pasiglahin ang kapangyarihang militar. Kaya ang Flame Spirit ay para sa iyo, Yeshuan. Sandali. Dekana Xiao, anong nangyari? Ako mismo ang maghahandog ng parangal sa kanya. Salamat din, Xiao. Yeshuan, kitang-kita ang iyong pambihirang talino, isa kang malikhaing individual. Nais mo bang sumali sa aking Kangmo Academy? Tulungan ang aking anak na makamit ang dakilang tao. Ayaw ko. Bibigyan kita ng pagkakataong baguhin ang sagot mo. Walang taong mag-aaksayang tumanggi sa great shot. Talaga. Ako nga ang kauna-unahan. Kung ganon, kaya hindi mo makukuha ang flame spirit na ito, hayaan mong mamatay ang kapatid mo. Xiao Xuanji. Kuya, huwag padalos-dalos. Nawala man ang flame spirit, may iba tayong paraan. Oo, siya nga ang pinakamakapangyarihan sa imperyo. Yeshue, huwag kang mabahala. Tiyak na makakamit natin ang hustisya para sa'yo. Din Xiao, ang Flame Spirit ay premyo ng Genius Event. Pinasak mo ng walang pakundangan. Hindi mo ba dapat bigyan ng paliwanag si Yeshuan? Xiao Xuanji, panay panlalamang lang ba ang kaya mo? Ha. Ano daw? Hindi ko sinadyang mabasag ito kanina. Yamang nasira ko na ito. Kailangan kong magbayad ng kapareho. Hindi ba? Ang spirit grass na ito, tanggapin mo bilang kabayaran sa iyo. Lampas ka na sa hangganan. Anong kalokohan to? Ayaw ko nito. Ibalik mo ang Flame Spirit. Yeshuan, gustong-gusto mo ba talaga ang Flame Spirit? Nasa akin ito. Basta lumuhod ka at magtunog aso ka para sa akin. Baka ibigay ko ito kapag nasaya ako. Tama. Kailangan kong ipaalaala sa iyo ang isang bagay. Ang espiritong apoy na ito ang huling natitira sa lahat ng imperyo. Kung guguluhin mo ako, agad ko itong sisirain. Kapag ginawa ko ito, mapapanood mo na lang ang pagkamatay ng kapatid mo. Xiao Kang, sinadya mo talaga? Oo, sinadya ko nga. Anong magagawa mo sa akin? Ikaw? Yeshuan, nauubos na ang pasensya ko. Lumuhod ka na ngayon din. Kung hindi, sisirain ko ang espiritong apoy. Bakit ayaw mong mabuhay ang kapatid mo? Sandali, luluhod ako. Kuya, huwag kang luluhod. Gawin mo ang sinasabi mo. Ha. Yeshuan, hindi ka ba napakamataas? Nasaan na ang dignidad mo? Utragis na dakilang henyo. Ngayon, para kang aso, lumuhod ka at pasayahin mo ako. Ha. Kuya, huwag kang luluhod. Linger, ibaba mo muna ang espada. Huwag mong sasaktan ang sarili mo. Kuya, sapat na ang nagawa mo para sa akin. Sa puso ni Linger, ikaw ay isang dakilang bayani. Paano ka luluhod sa ganoong tampalasan? Basta mabuhay ka lamang. Ano kung lumuhod ako para sa kanya? Kung maglakas loob kang lumuhod, mamamatay na ako ngayon. Huwag kang padalos-dalos. Ibaba mo muna ang espada. Kung may problema, pag-usapan nating maigi. Utang inang babae, ang lakas ng loob sumira sa plano ko. Yamang gustong-gusto mong mamatay. Durugin ko na ang espiritong apoy na ito. Huwag mong gawin. Okay lang kung masira. Ang pinakamasama ay mamatay. Yeshuan, may paraan akong iligtas ang kapatid mo, pero kailangan mong pangakuan ako ng isang kondisyon. Anong klaseng kondisyon? Simple lang. Mangako kang sasali ka sa Kanglan College ko at hindi ka aalis kailanman. Talaga? Lubusang inaapi ka ng Kangmo College. Hindi ka na nila muling aapihin. Matandang G, akala mo ba ay mahaba pa ang buhay niya?
Sinadya mong itulak siya sa apoy. Kalokohan. Makalipas ang kalahating buwan, magkakaroon ng paligsahan ng martial arts sa pagitan ng Kang Mu at Kang Lan. Pinapasali mo siya sa Kanglan College ngayon. Gusto mo lang siyang mamatay, hindi ba? Oo, sumali ka na sa Kanglan College. Dapat siyang mamatay. Ang tatlong halimaw ng Kangmu College, lahat sila ay pambihirang henyo na nakapagpundar ng 15 ginintuang buwan na pills. May mahigit 10 henyong may daan-daang bituin at ginintuang pills. Sumali ka na ngayon sa Kanglan College. Dapat siyang mamatay. Talented naman si Ye Xuan, pero mag-isa lang siya kahit na nakapundar siya ng maraming ginintuang buwan na pills. Sa harap ng napakaraming henyo, mamamatay siyang walang mapaglibingan. Ye Xuan, bakit hindi mo pa alam? Ang Kangmu Academy at Kanglan Academy, taon-taon ay may labanan hanggang kamatayan. Sa 99 na taon, panalo ang Kangmu Academy ko. Muntik nang maubos ang Kanglan Academy. Ngayon, iisa na lang ang pagpipilian mo. Sumunod ka ng lubusan sa akin. Sa ganito, may magandang kinabukasan ka pa kung magpupumilit kang sumali sa Kanglan. Mamamatay ka. Kahit pa si National Scholar An at Princess Jiang, kahit dumating ang Reyna, hindi kanya maliligtas. Ako'y matigas ang ulo. Mamatay man ako ng nakatayo. Ayaw kong mabuhay ng nakaluhod. Gusto kong sumali sa Kanglan College. Mabuti. May pag-asa ng umunlad ang Kanglan Academy. Ye Xuan, hangal ka pa rin kung gano'n na nga. Pagbibigyan kita, pagkaraan ng kalahating buwan, papatayin kita at lilipulin ang buong Kanglan College. Mawawala na ang Kanglan College sa Great Xia. Ye Xuan, maghintay ka lang. Ye Xuan, huwag mong isapuso ang kanyang mga salita. Kayamanan mula sa aking Krisha. 3 kulay na banal na liwanag na pool. Tiyak na tutulungan kang magpundar ng gintong pildoras sa loob ng kalahating buwan. Oo, Yeshon, sa iyong mga katangian, kapag nakapundar ka ng gintong pildoras, hindi ka naman talo. Gagawin ko ang lahat para matulungan ka kahit konting diwa lang ng kanilang Aoki Academy. Parhirin ang kayabangan ng Kangmu Academy. Masyadong mapagmatigas ang Kangmu Academy na ito. Panahon na para asikasuhin sila. Maraming salamat po. Huwag na nating pag-usapan ang pagpupundar ng gintong pildoras. Gusto ko lang ligtas na mabuhay ang kapatid ko. Huwag kang mag-alala. Dadalhin kita sa 3 kulay na banal na liwanag na pool. Tiyak na tutulungan kong maalis ang lamig na lason sa kapatid mo. Tatay, bakit ka sasali sa Genius Gala? Paano makakasali ang sino man ngayon? Mali ka nga. Ang pinuno ng event na ito, mula ngayon, siya ay magiging parte na ng Kanglan College. Ano? Ang pinuno ng Genius Gala? Sasali talaga siya sa Kanglan Academy natin? Mukhang wala namang sira sa utak nitong taong ito. Sabihin mo, ano ang motibo mo sa pagsali sa Kanglan College? Para ba sa 3 kulay na banal na liwanag na pool? Ate, nagkakamali ka. Pumunta ako sa Kanglan College para iligtas ang kapatid ko. Ngayon may isa pang dahilan. Nais kong talunin ang Kangmu Academy sa susunod na kompetisyon. Maghihiganti sa pagwasak niya sa aking diwa ng apoy. Huwag mo akong tawaging ate. Huwag kang lalapit sa akin. Hindi kita hinahamak. Sa tingin ko, mas mainam na magpundar ka muna ng gintong pildora. Angie, huwag kang bastos. Naniniwala ako na sa tulong ng 3 kulay na banal na liwanag na pool, tiyak na makakapundar si Ye Xuan ng gintong pildoras bago ang kompetisyon. Ano? Gagamitin mo ang 3 kulay na banal na liwanag na pool para sa kanya? Hindi. Hindi ako sa... Kalokohan. Si Ye Xuan ang pinakamagiting sa buong mundo. Ang 3 kulay na banal na liwanag na pool. Tanging siya lang ang makakapagpakilos nito. At kung hindi nyo gagamitin ang banal na liwanag, paano siya nakapagtipon ng ginintuang enerhiya? Paano ko muling ibabalik ang ningning ng Kanglan College? Tatay, bakit labis kayong nagtitiwala sa kanya? Alam kong kaya niyang manalo sa paligsahan, may talino naman siguro siya. Ngunit sa kanyang kakayanan lamang, di siya makakapantay sa Kangmu Academy. Ang kanyang talino. Wala kang alam. Naniniwala akong magagawa ito ni Ye Xuan. At ako ang sasaksi nito, paulit-ulit na gumawa ng himala si Ye Xuan. Nagbigay ng malaking sorpresa sa ating lahat. Ate, maniwala ka sa kapatid kong ito. Nananatili ako sa aking paniniwala. Kahit pa siya ay henyong walang kapantay, hindi pa rin sapat, maliban na lang kung lampasan niya ang lahat. Kung may makakalampas man sa Great Xia Empire, ako na siguro iyon. Ang galing ng kabaliwan mo, bagay sa panlasako. Bibigyan kita ng pagkakataong patunayan sarili mo. Kung 3 beses kang mas mabilis kaysa sa akin, tutulungan kitang magtipon ng gininto ang enerhiya. Kung hindi, umalis ka na agad-agad. Hindi kita bibiguin. Yan ang aking batang babae. Makakakita ka. Si Ye Xuan na ito. Talagang magugulat ka sa kanya. Titingnan ko kung anong mangyayari. Sige, subukan mong makipagtagisan. Alam ko naman talagang magugulat ka kay Ye Xuan. Ang malamig na lason sa katawan nito ay kumalat na. Kailangang maalis ito sa lalong madaling panahon. Baka mahuli na ang lahat kung magpatagal pa. Ye Xuan, makakapagpahinga ka ng mapayapa, pagtipon ng ginintuang enerhiya. Pagkatapos ng iyong pagmumuni-muni, sisiguraduhin kong ligtas na mababalik ang kapatid mo. Dean, hindi ko malilimot ang iyong pagliligtas. Sa paligsahang ito, tiyak na ako ang mananalo. Ibabalik ko ang ningning ng Kanglan Academy. Salamat sa pagligtas mo sa buhay ko, Dean. Tara na, pumunta tayo sa banal na liwanag na pool. Tingnan mo kung paano kita
Ito ang Hydrating Dragon at napakalaki. Sa ganitong bilis, kahit sa kasaysayan ng Kanglan ay top 5 ito. Yeshuan, tunay kang may pambihirang talino. Ngunit kulang na kulang ang bilis na ito. Ate, sapat na ba ang bilis ngayon? Sobra-sobra na ito. Hindi lang 3 beses mas mabilis, kundi higit 10 beses pa. Numero 1 sa Kanglan College. Saan kumuha ang tatay ng ganitong kayamanan? Isang napakagaling na talento, kayang makapag-condense ng 100 moon gold. Sa ganitong paraan, posible nang talunin ang Kangmu College. Yeshuan, natalo ako ngayon at handa akong tanggapin. Maaari mong gamitin ang trilakas na banal na lawa. Sisikapin kong tulungan kang bumuo ng ginintuang pilyegro. Salamat, ate. Ako ang dapat magpasalamat. Yeshuan, nasa ika-6 na antas ka na. Ang pagbubuo ng ginintuang pilyegro ay unang hakbang sa pagsasanay. Mas malakas ang mabubuong ginintuang pilyegro. Mas malaki ang tsansang maging makapangyarihan sa hinaharap. Dapat maramdaman ng ginintuang pilyegro ang daigdig at sinsinukob. Kaya't may 3 antas ang ginintuang pilyegro. Araw, buwan, at mga bituin. Yeshuan, huwag mo akong sisihin sa pagpapaalala. Huwag subukang bumuo ng ginintuang pilegrong solar. Ito'y mito lamang ayon sa mga alamat. Walang nakagawa nito sa loob ng libu-libong taon. Maraming henyo ang nagtangka. Lahat sila'y nasunog ng buhay. Walang naiwang labi. Tama ang prinsesa. Magpakonsentra ka sa ginintuang pilyegrong lunar. Kailangan mo ng 100 plus spiritual na lakas. Huwag mag-alala. Tutulungan ka namin ng buong puso. Sige, naalala ko. Magsisimula na ako. Nasa pagitan ng langit at lupa ang sansinukob. Nasa puso ko rin ang kalawakan. Nagniningning ang buwan sa loob ko. Bakit ganito? Bakit walang nangyayari? Kusang lumitaw ang araw. Tumutulong ang araw sa pagbuo ko ng solar na pilik. Huwag kang magdrama. Maging pagtitipo ng 3,000 galaw ng espada o pagpapanday ng kataas-taasang espada. Matibay na ang iyong pundasyon. Magtipo ng ginintuang pills. Kailangang Sun Golden Pills ito, Yeshuan. Dahil si Sun ang lumapit, ito ang gintong pagkakataon. Subukang magtipon ng maalamat na 10 Sun Golden Pills. 10. Sa sinaunang alamat, noong unang panahon, may 10 araw sa langit, laging nagliliyab sa buong sansinukob. Ito ang pinakamalakas at pinakamainit na puwersa. Kung magagawa ito, hindi mo maiisip ang iyong magiging kinabukasan. Sige, gagawin ko ang lahat. Wag, Yeshuan, nagtitipon siya ng Sun Golden Pills. Nababaliw na ba ito? Maayos naman natin siyang pinaalalahanan. Anong magagawa natin dito? Dapat walang mangyaring masama sa kanya. Tulungan natin siya. Nasa kanya na ang lahat. Sige. Kulang pa. Kunin lahat ng bihirang yamang likas. Delikado, Ate Ann. Hindi sapat ang mga bihirang yamang likas. Muntik ko nang makalimutan. May binigay ba silang siyam na pulang pills? Gamitin mo na yon. Aray! Hininga ng araw ito, Yeshuan. Nagawa. Yeshuan, bakit hindi pa siya lumalabas ng kanyang pag-iisa? Baka nagsasagawa pa siya ng Sun Golden Pills. Maraming banal na hangarin ang kailangan. Kailangan ng panahon para maging stable. Tama, ito ang unang Sun Golden Pills. Kanglan Academy. Talisman para sa pagpapadala ng tunog. Boses ni Xiao Chang ito. Aray, muntik ko nang malimutan. Ngayon ang araw ng mga nakamamatay na laban. Nagsimula na ang mortal na labanan. Bakit hindi ka dumating? Takot ka ba? Sa loob ng 15 na minuto. Kung hindi ka pa dumarating, lalabag ka sa kasunduan. Papatayin namin ang buong Kanglan Academy. Anong gagawin natin? Hindi pa lumalabas si Yeshuan. Mauna na ako. Binibining G. Naniniwala ako kay Yeshuan. Magagawa niya ito. Sakali. Okay lang. Si Yeshuan ang pag-asa ng buong Kanglan College. Hindi ko hahayaan siyang mapahamak. Kung mangyari man iyon, naniniwala rin ako. Sa susunod na taon sa aking kamatayan, tiyak na magwawagi si Yeshuan. Gaganti siya para sa ating lahat. Kung desidido na si Binibining G, sasamahan ka namin. Lalaban para sa iyo. Tara't labanan natin ang kaaway ngayon. Sige. Hoy, bakit kakaunti lang kayo dito? Nasaan na yung probinsyanong si Yeshuan? Takot ba kaya't nagtago siya? Hindi tatakas si Yeshuan pag nahubog na niya ang kanyang mga gintong pills ng araw. Tiyak niyang gigisin ang inyong Kangmu Academy. Babawiin ang kahihiyan ng Kanglan Academy sa nakaraang siglo. Matanda ka na. Bakit ganyan ka pa ring ignorante? Kahit pa siya'y pinakamatalino at nakagawa ng libong pills ng buwan, hindi pa rin kayang talunin ang mga henyo ng Kangmu Academy. Hoy,
Bakit nawala ang iyong kapangyarihan? Hindi ko inakala ang dating makapangyarihang Dinji ngayon ay naging isang walang kwenta. Mukhang ibinabaon na kayo ng tadhana. Hahaha, umingiti ka pa. Sana makayanan mong tumawa. Sa tingin ko'y hindi na siya darating. Ngunit dumating na ang oras ng paligsahan. Magsisimula na ang laban. Nais kong masaksihan mong mamatay ang iyong minamahal. Xiao Xuanji, wala pa ang mga taga Kanglan Academy. Hindi ba pwedeng ipagpaliban ang labanan? Hindi ko problema yan. Wala akong pakialam dyan. Inihahayag ko ang ika-100 na laban na magsisimula na parehong patakaran tulad ng mga nakaraang taon. Bawal ang magic weapon at spirit pill sa labanan. Parilin ng sino mang lalabag. Jianzi, umakyat ka na at Xiao Chang, dahil ang taas ng iyong kumpiyansa, bakit ayaw mong maghintay kay Yeshuan bago magsimula? Natatakot ka ba? Sa palagay ko, ang Kangmu Academy ay puro salita lamang. Sa totoo lang, hindi nila kayang pantayan si Yeshuan. Ang Kangmu Academy ninyo ay tinaguriang nangungunang paaralan ng Great Xia. Ni hindi ka ba makapaghintay ng konting oras? biro mo, matatakot ako sa kanya. Hindi mo kailangang pilitin ito. Pwede naman akong maghintay sa kanya. Pero may kapalit ito. Anong kapalit? Ang paghagupit sa kaluluwa ang una sa 10 parusa ng Kangmu College. Alam naman nating lahat ito. Kung kaya ninyong tiisin ang parusang ito, edi maghintay ako sa kanya. Masyadong mabigat ang kondisyon mo. Kapag ipinatupad itong parusa, magdurusa tayo sa paghahati ng kaluluwa. Paano kalalaban ni Miss G pagkatapos? Siyempre alam ko, pero ano kinalaman ko dyan? Kung ayaw ninyo, magsisimula na ang paligsahan. Sige, pangako ko. Uy, Anjur. Tatay, okay lang. Hindi ako takot sa sakit ng paghahating ito. J.I. Anzi, ang tanga mo. Para sa isang tulad ni Yeshuan, gusto mong tanggapin ang parusang ito. Kung ganon, di lalaruin kita. Oh, Lumuhod ka. wala sa bokabularyo ko ang salitang pagluhod. Ha 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 ha. Walang sino man ang makaluhod sa ilalim ng latigo ng aking kaluluwa. Nais kong masaksihan ito ngayon. Matigas ba ang buto mo o ang latigo ko? Aray! 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 Oh! Ha 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 ha. Di ko inasahang ganito kakalamat. Kung ganun na nga, lahat, sumama kayo sa akin. Naku, Xiao Chang, ang parusang paglatigo sa kaluluwa ay isang hagupit lang dati. Ngayon, marami ka nang ginagamit na latigo. Ang inyong Kangmu Academy, akala nyo ba'y pwede kayong maging pasaway? Pambansang Eskolaran, Prinsesa Jiang. Ito'y labanan hanggang kamatayan ng 2 paaralan. Wala itong kinalaman sa pamilya mo o sa hari. Xiao Xuanji, yun lang, tigilan nyo na. Pakiusap. Kung dati kang mabibigyan pa kita ng konting respeto. Pero ngayon, basura ka na lang na walang kakayahan. Ano pang silbi ng pagmamakaawa mo? Dinji, huwag kang mag-alala. Hinay-hinay lang kami. Hindi ko siya papatayin ng ganito. Nakakasawa rin naman. Nais kong pahirapan ng unti-unti ang putang ito sa harapan ni Yeshuan. Hindi ba't masaya yon? Ang 10 araw na Golden Pills ay handa na. Saan sila pumunta? Kuya? Kuya, nagising ka na rin. Ate, nawala na ang lamig na lason sa'yo. Gumaling ka na sa iyong karamdaman. Kuya, nagsimula na ang labanang kamatayan. Narinig kong nag-isa si Ate G pumunta. Dinaranas niya ang parusang hagupit sa kaluluwa ng Kangmu Academy. Sagipin mo siya. Ano? Naghahanap ng kamatayan si Xiao Qiang? Kuya, sinubukan ni Lolo G alisin ang lamig na lason sa katawan ko. Isinakripisyo lahat ng kanyang kapangyarihan. Kahit ano paman, hindi tayo pwedeng magpahiya sa kanila. Ibinigay ni Dinji ang kanyang kapangyarihan. Siya ay mandirigma ng 9 na antas. Gaano kahirap ang kanyang pagsasanay. Pupunta na ako para hanapin sila. Huwag kayong maglaban. Huwag, Xiao Xuanji. Pakiusap ko sa'yo. Lumuhod ako para sa'yo. Daang taon nang naglalaban ang ating 2 paaralan. Hindi ko inakalang luluhod ka para sa akin. Lumuhod ka para sa akin. Kung pababayaan ko silang maglaban muli, parang walang puso, magmano ka ulit sa akin. Sige, ayos na. Anger. Tatay, hindi pa ako nasasawang maglaro. Sige, lumuhod na siya. Ano pang labanan? Patayin na lang sila. Okay, makinig kay tatay. Ha 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 ha. Xiao Xuanji,
Lumuhod na ako para sa'yo. Nagmano pa ako sa'yo. Bakit mo sinira ang pangako mo? Xiao Xuanji, wala kang respeto sa batas. Hindi mo pwedeng sabihin, yan, nakikita kong nahihirapan ng bata, kaya bigyan natin siya ng pagkakataon. Dapat pasalamatan niya ako. Pasasalamatan ko ang nanay mo. Nakipaglaban ako sa'yo. Isang basura lang. Maglakas loob ng makapagaway habang tumatanda ka, lalo kang nagiging tanga. Kung ganon, patayin ka at sumama sa anak mo. Dapat magkasama ang pamilya. Ate, ayos ka lang ba? Okay ka lang ba? Yexuan, dumating ka. Changlan College ay babangon na. Akin na to. Yeshuan, buti nandito ka na. Xiao Xuanji, dumating na ang parusa mo. Yeshuan, akala ko di ka maglalakas loob. Tamang oras ang dating mo. Sakto lang, ang mga natitira sa Kanglan College. Magtungo tayong lahat sa impyerno. Ate at punong guro, manood kayo sa tabi. Panoorin niyo kung patayin ang mga Yeswan, ang mga halimaw na ito ay manlilinlang. Huwag mong bigyan ng kasiyahan ng mga ito. Hindi kahabag-habag ang pagkamatay nilang lahat. Talagang hindi ko maintindihan isang probinsyanong tulad ni Yeshuan. Bakit kayo nagtitiwala ng husto sa kanya? Yamang inasa ninyo lahat ng pag-asa sa kanya. Unti-unti ko kayong paghihilumin. Lahat, sumama kayo sa akin. Durugin natin siya. Arg, Tigil ang kalokohan. Sabay tayong lumaban. Ha. Ito lang ang ginintuang pildora mo. Isang piraso lang. Maliban sa medyo malaki, walang silbi talaga ito. Naghihintay sila sa iyo, nagpakasakit silang parusahan. Nakakatawa talaga. Ha. So, patang ina ninyong lahat. Aray! in Sun Golden Pills. Nagawa niya talagang linisin ang Sun Golden Pills. Imposible. Paano ito nangyari? Paano nang ibabaw ang talino mo sa amin? Xiao Chang, hinamak mo ang iba. Sino ang nagsabing lahat ay nasa pinagmulan? Xiao Chang, ikaw ang nagtulak kay Yeshuan sa harapan. Ikaw ang may kasalanan. Anong ikinakabahala mo, Kinger? Bagamat nakakagulat ang Sun Golden Pill na ito, ngunit isa lamang itong Golden Pill. Paano siya makakalaban sa mga henyo ng Kangmu Academy? Tama. Isa lamang itong Sun Golden Pill. Walang dapat katakutan. Lahat, sa bayan nating labanan siya. Supilin si Yeshuan. Paano nangyari yon? Paano ka nagkaroon ng 3 gintong pildoras ng araw? Yeshuan, talagang nagulat ka sa amin. Hindi ko talaga inaasahan yon. Umabot na sa ganitong taas ang iyong kakayahan. Sige, magaling yan. Mga nakatatanda at baguhan. Nakita nyo ba lahat yon? Sa wakas, may henyong walang kapantay sa Kanglan College. May 3 gintong pildoras ng araw. Ang kakayahan ko nung bata pa ako ay di umabot sa sangkapat ng kay Yeshuan. Hindi, nakakatakot masyado ang batang to. Hindi siya dapat pabuhayin. Kung hindi, mawawasak ang Kangmu Academy. Kang Air, patayin mo siya kahit anong mangyari. Tama yan, Yeshuan. Dapat kang mamatay. Aray! Diyos ng kasamaan sa itaas, iniaalay ko sa iyo ang buhay ng mga henyo. Ibigay mo ang kapangyarihan sa akin. Maaari mong isakripisyo ang buhay mo para sa akin. Iyon ang iyong karangalan. Pumunta ka sa impyerno. Xiao Xuanji, ginamit mo ang talismang masamang espiritu. Wala kang sinusunod na patakaran. Malubhang paghamon ito sa batas ng Great Xia. Xiao Xuanji, akala mo ba wala kaming unfamily at ang royalty? Siyempre, takot ako sa family at sa royalty. Pero kung patay na si Yeshuan, sino ang lalaban sa akin para sa patay?
Kung hindi lang dahil sa aking personal na paglahok ang nagdulot ng labis na gulo, diretso kong papapatayin si Yeshuan. Anong silbi ng henyo kung patay na? Xiao Shanji, wala kang hiya. Yeshuan, alis na tayo. Ang Evil Spirit Talisman ay hindi dapat makapigil. Gusto mong umalis? Huli na? Pagtugis sa Evil God. Yeshuan, kahit makapagtipon ka ng 3 araw na elixir, ano naman? Mamamatay ka rin sa kamay ko ngayon. Kapangyarihan ng Evil God. Magbalik hugis sa nakamamatay na espada. Limang pilduras. Liwanag ng araw sa lahat ng dako, mga demonyo at halimaw ay walang silbi. Natalo ako, talagang natalo ako. Natalo ako sa'yo, isang probinsyanong hamak. Di lang natalo ngayon, namatay pa. Aray! Ikaw, di mo ako pwedeng patayin. Ang tatay ko si Xiao Shueji, pinakamalakas sa Great Xia. Huwag mong subukang patayin ang anak ko. Kapag pinatay mo si Xiao Chang, walang maglilibing sa bangkay mo. Akala mo takot ako? Nakipagsabuatan ka sa kanlurang imperyo, Shao Kahn. Sinira mo ang flame spirit ng kapatid ko. Sinaktan mo ang ate ko. Napakabigat ng kasalanan mo. Mamamatay ka ngayon. Kahit ang tatay mo di ka maililigtas. Kanye, napakalupit mo. Pinatay mo ang anak ko. Labanan hanggang kamatayan, di lang katatagan, kundi pati buhay at kamatayan ang pagtutuunan natin. Sinubukan niya akong patayin. Bakit di ko siya pwedeng patayin? Ano ang estado ng anak ko? Ano ka ba? Hamak na langgam. Nangahas kang magtanong sa akin. Papatayin kita. Xiao Shuanji, kung mangangahas kang kumilos, ako'y Umalis ka. Yeshuan, ngayon, pagbabayaran mo ng dugo, pagsisisihan mong buhay ka pa. Kahit tumating ang Diyos, di ka maliligtas. Hanggabangan mo. Sino ka? Huwag mong sabihing di kita binigyan ng pagkakataon. Pumunta ka, tawagin mo lahat ng malalakas sa Kangmu Academy. Kapag di ka napapatay ng espada ko, matatalo ako.